Si Hayato ay isang pangit at walang kwentang katulad mo hanggang sa isang alien infection ang naging dahilan para maging ultimate weapon siya. Sa pag-asang makapagtago, sumali siya sa isang Magic Academy para lang malaman na kaya niyang ibahagi ang kanyang mga kapangyarihan sa pamamagitan ng isang halik. At ngayon, lahat ng kontrabida sa campus ay biglang gustong magpa-makeout session bago ang klase. Nagsimula ang lahat ilang taon na ang nakalilipas ng si Hayato at ang kanyang matalik na kaibigan ay inatake ng isang halimaw na kilala bilang isang savage. Sa kabila ng pagsisikap na protektahan siya mula sa ganid, si Hayato, na pangit at walang kapangyarihan, ay walang nagawa dahil hiniwa ng halimaw ang kanyang kaibigan at nahawaan ng isang virus. Ngayon, sa kasalukuyan, si Hayato ay nag-level up sa pamamagitan ng pagkuha ng pinakamataas na marka sa isang compatibility test para sa isang ganid na sandata sa Pangangaso na kilala bilang ang Daan at ipinadala sa isang kilalang akademya upang matuto kung paano labanan ang mga ganid. Pagdating niya, nakita niya ang dalawang batang babae na sabik na naghihintay sa kanya. Gayunpaman, dahil mayroon siyang malaking relasyon gamit ang kanyang kaliwang kamay, mabilis na iniwasan ni Hayato ang ingay at dumiretso sa seremonya ng pasukan na ginanap sa kanyang bagong akademya. Ngunit bago pa man niya mahanap ang kanyang daan, napalibutan siya ng isang grupo ng mga estudyante na agad na nakilala siya bilang ang geek na nagpamangha sa lahat. Bago pa man nila mapunit ang kanyang mga damit, ginamit ni Hayato ang kaguluhan upang makatakas ngunit napigilan siya ng isa pang baliw na tagahanga na bumati sa kanya na parang nasa kanya ang lahat ng mga Pokemon card. Pagkatapos ay nagpakilala ang binata bilang si Emil at isiniwalat na isa rin itong bagong estudyante na katulad niya. Pagkatapos ng pagpapakilala, tumuloy sila sa loob para sa seremonyang inayos ng Student Council. Sisimula na sana ng presidente, si Claire, at ang kanyang makatas na mga pakwan, ang seremonya nang pumasok sa auditorium ang dalawang babaeng nakatalagang sumalubong kay Hayato. Humingi sila ng paumanhin sa kanilang pagkahuli, ngunit nawala ng saysay ang lahat dahil agad na inanunsyo ni Claire na sila ay palalayasin at ipapadala upang umatake sa Titan Universe bilang parusa. Doon sinabi ni Emil kay Claire na inaabuso niya ang kanyang autoridad bilang pangulo. Nang marinig ito, sinabi ni Claire sa kanya na mahalaga ang pagsunod sa mga patakaran ngunit nang patuloy na gumanti si Emil, pinatalsik siya ni Claire na naging dahilan upang sa wakas ay magpakita ng lakas ng loob si Hayato. Tumutol siya sa pagpapatalsik dahil ikinukwento ito ng mga batang babae dahil sa kanya. Nang marinig ito, hinamon siya ni Claire ng isang tunggalian. Kung manalo siya, kakanselahin nito ang pagpapatalsik. Bago pa man siya makapagsalita, sabik na tinanggap ni Emil ang hamon para kay Hayato. Kalaunan, sumimangot si Hayato tungkol sa hindi magandang relasyon nila ng pinakamagagaling na pares ng mga pitchel sa buong akademya, habang si Emil ay nanatiling lubos na kumpiyansa na matatalo nila ang Reyna. Magkasama silang nagtungo upang makilala si Charlotte, ang nangungunang mananaliksik sa 100 Project na kasama ang kanyang kakaibang assistant na si Mei Mei. Talagang nagulat si Charlotte na ang isang bagong dating ay magiging walang ingat upang hamanin ang pinakamalakas na estudyante at kapag tinanong ni Emil kung paano niya nalaman na ipinakilala sila ni Charlotte kay Lisa, ang supercomputer ng akademya, na nakikipag-usap ng mag-isa at nangangasiwa sa lahat ng bagay sa institusyon. Kasunod nito, ibinigay ni Charlotte kay Hayato ang kanyang daan, na nagpapaliwanag na ito ay isang sandata na partikular na idinisenyo upang labanan ang mga ganid at ang anyo nito ay umaangkop batay sa gumagamit nito. Pagkatapos, lumipat sina Hayato at Emil sa isang training room kung saan ipinaliwanag ni Emil kung paano ay activate ang 100 bago tumabi. Sinubukan ito ni Hayato, at sa pag-activate, ang kanyang 100 ay may hugis ng isang uri ng Chevalier. Si Emil, na halatang kinikilig dito, ay inihayag ang sarili niyang daan ng walang pag-aalinlangan. Nagulat si Hayato na mayroon na si Emil, ngunit hindi niya ito pinapansin, malabong sinabi na may mga nangyari. Ina-activate niya ang kanyang sandata, na ipinapakita ito bilang isang uri ng innocence. Bago makapagtanong si Hayato ng anumang karagdagang tanong, ipinahayag ni Emil na diretso silang sasabak sa isang pagsubok sa pamamagitan ng apoy at ilulunsad ang kanyang mga kanyan sa kanya. Nagulat si Hayato, likas na itinaas ni Hayato ang kanyang kamay, na nag-activate ng energy shield na humaharang sa pag-atake, bagamat sinubukan niyang pag-alitan si Emil para sa sorpresang pag-atake. Ipinaalala sa kanya ni Emil na si Claire ay hindi rin magiging madali sa kanya, pagkatapos ay maglulunsad ng isa pang round, sa pagkakataong ito. Si Hayato ay umiwas sa bilis ng kidlat ngunit nauwi sa paghampas sa isang pader, hindi ganap na makontrol ang kanyang mga kakayahan. Pinuri ni Emil ang kanyang instincts at tiniyak sa kanya na kaya niyang manalo. Pagkatapos, ipinahayag ni Emil na handa na siya, ngunit nananatiling hindi sigurado si Hayato. Sa sandaling iyon, napansin niya ang ilang mga hindi nasagot na mensahe mula sa kanyang kapatid na babae, at biglang naalala na dapat siyang bumisita sa ospital pagkatapos ng seremonya.
Nang tanungin ito ni Emil, ipinaliwanag ni Hayato na ang kanyang kasunduan na dumalo sa Little Garden ay batay sa kondisyon na ang kanyang kapatid na babae ay tatanggap ng mataas na kalidad na medikal na paggamot. Nang maglaon sa ospital, ang gulay na nagngangalang Karen ay malamig na bumati sa kanya para sa pagbibiyahe ngunit pagkatapos ay sumenyas na humalik sa pisngi. Pagkatapos niyang sumunod, pinatawad siya nito at nagtanong tungkol sa seremonya ng pagpasok. Bago siya mapunta sa mga kakaibang detalye, ang nurse na may mga bumusina ng kanyon ay hamarang at ibinalita na tapos na ang mga oras ng pagbisita. Bumalik si Hayato sa kanyang dorm, nagulat na lamang siya nang makita si Emil sa silid na ganap na nakahubad. Dahil sa kahihiyan, binato siya ni Emil ng mga random na bagay, na isa ay nagpatambo kay Hayato na mawala ng malay. Nang magising siya, nadatnan niyang nakapatong ang ulo niya sa kondangga ni Emil, at sa gulat niya, noontog sila sa ulo. Nagsimulang maghinala si Hayato tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Emil, ngunit lumihi si Emil sa pamamagitan ng casual na pagsisiwalat na sila talaga ay mga kasama sa silid. Bilang alay ng kapayapaan, nag-alok si Emil na ayusin ang nasirang uniforme ni Hayato. Gayunpaman, habang nananahi, tinusok ni Emil ang kanyang daliri, na nag-udyok kay Hayato na kusang hawakan ang kanyang kamay at sipsipin ang dugo para pigilan ito. Pagkatapos ay tinahi niya ito at ipinaliwanag na mula nang makaligtas sa isang mabangis na pag-atake ilang taon na ang nakalilipas, nahihirapan siyang makakita ng sinumang nasasaktan ng hindi tumutulong. Kinabukasan, nagsimula na ang pinakahihintay na tunggalian ng magkita sina Hayato at Claire sa larangan ng digmaan habang nanunood ang buong arena. Binalangkas ni Lady ang mga patakaran ng laban na sinasabing matatapos ito kapag ang isa sa kanila ay na-knockout o na-disarm. Gayunpaman, nagpasya si Claire na magdagdag ng kakaibang ideya at idineklara na hindi niya gagamitin ang kanyang buong arma sa katawan. Si Hayato, na malinaw na hindi pamilyar sa termino, ay nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Claire na ito ang pinakamalakas na anyo ng 100 na may kakayahang tapusin ang labanan sa isang iglap na sa tingin niya ay magiging masyadong nakakabagot para sa mga manunood. Nang sandaling iyon, tumawag si Emil para suportahan si Hayato habang nagaganap ang laban. Bagamat itinuro ni Erika na teknikal na pandaraya lamang ito, pinayagan ito ni Claire dahil bagong estudyante pa lamang si Hayato. Habang nagsisimula ang laban, ginamit ni Hayato ang kanyang napakabilis na bilis para sumugod kay Claire, ngunit sa halip na maglunsad ng maayos na pag-atake, padalos-dalos niyang nahawakan ang mga unan na kulay gatas at puti. Sa galit, humingi siya ng paliwanag, ngunit natagpuan ni Hayato ang sarili sa lalaland. Dahil sa pagtangging patawarin siya, gumanti si Claire sa pamamagitan ng pagpapaputok ng kanyang mga kanyan. Ngunit nang umiwas si Hayato, napalapit siya sa distansya, tinamaan ng suntok ang kanyang tiyan, at sinipa siya patawid ng arena, bago pa man siya magbigay ng isa pang suntok. Hinimok ni Emil si Hayato na paganahin ang kanyang energy barrier, na siyang nagpoprotekta sa kanya mula sa atake. Sinimulan siyang pagalitan ni Emil dahil sa paghawak sa dibdib ni Claire, tinatanong kung ano ang nangyari sa mga kapatid bago ang mga sundalo, umaasang makakitama ng malakas na tama. Lumapit si Hayato, ngunit walang kahirap-hirap na hinarang ni Claire ang kanyang espada gamit ang isang kamay at kinutya siya dahil sa pagiging mahina niya. Hinimok siya ni Emil na gamitin ang susunod niyang teknik, kaya itinuon ni Hayato ang kanyang enerhiya hanggang sa magsimulang umilo ang kanyang espada. Tumalon siya sa ere at nagpaputok ng isang energy blast patungo kay Claire. Gayunpaman, nang tumilapon ng alikabok, ang kanyang mga lumulutang na kanyan ay bumuo ng isang pananggalang na kalasag, na iniwan siyang ganap na hindi nagagalaw. Pinuri siya ni Claire sa kahit kaunting pagsisikap, pagkatapos ay pinalakas ang kanyang finisher at pinasabog ito mula sa langit, sa kabila ng mapaminsalang tama. Hindi umatras si Hayato. Humanga si Claire sa determinasyon nito, kaya nagpasya siyang salubungin ang determinasyon nito gamit ang kanyang buster cannon. Habang naghahanda siyang magpaputok, may nagising sa kalooban ni Hayato. Nagbago ang kulay ng kanyang mga mata, at mabilis siyang kumilos para maglunsad ng isang atake. Halos hindi nakailag si Claire, kaya natigilan ang mga tao nang makita siyang nasa depensa sa unang pagkakataon. Mabilis siyang gumanti at lumapit sa kanyang kanyon, handa nang tapusin ang mga bagay nang biglang ginamit ni Hayato ang kanyang buong arma sa katawan, na bibihira para sa isang estudyanteng kakapasok pa lamang. Dahil hindi nabigyan ng oras si Claire para makapag-adjust, malakas niya itong hinampas. Dahil sa desperado, ginamit ni Claire ang sarili niyang buong arma sa katawan sa huling bahagi ng laro, ngunit kahit na ganoon, sumugod si Hayato ng walang pag-aalinlangan, dahilan para magpakawala siya ng sunod-sunod na mga bala na tumagos sa kanyang pananggalang. Pagkatapos ay pinalakas niya ang isang napakalakas na putok ng kanyon at pinaputok ito. Ang tama ay naging labis para kay Hayato, at siya ay bumagsak sa lupa, ganap na natalo.
Nagmadaling lumapit si Emil upang tingnan siya, at matapos makumpirma na buhay pa ito, hinarap si Claire dahil sa pagsira sa pangako nitong hindi gagamitin ang kanyang ultimate form. Sa sandaling iyon, dumating si Charlotte at idineklara si Claire bilang opisyal na panalo ayon sa mga patakaran. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Claire, inamin na pakiramdam niya ay natalo siya sa kanyang sarili. Iminungkahi ni Charlotte na tawagin itong tabla, at sumang-ayon si Claire bago umalis. Kalaunan, nagising si Hayato at nakita si Claire na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Agad niyang inakala na natalo siya at nagtanong tungkol sa pagpapatalsik. Ginulat siya ni Claire nang sabihin niyang kinanselan niya ito, pagkatapos ay sinimulan siyang tanungin tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, itinuro na walang baguhan ang dapat na makapag-intriga sa kanya. Iginiit ni Hayato na isa lamang siyang ordinaryong estudyante, at bago pa man lumalim ang usapan, pumasok si Emil at tinanong kung ano ang gusto niyang sabihin. Hindi pinansin ni Claire ang komprontasyon, sinabing humihingi lang siya ng tawad, pagkatapos ay umalis na. Kinabukasan, niyaya ni Emil si Hayato na bumisita sa business district dahil day off nila. Nang pumayag si Hayato, natuwa si Emil sa ideyang magkasama silang dalawa sa buong araw, na parang isang date. Habang naglalakad sila sa lugar, hindi maiwasan ng mga tao na mapatitig kay Hayato pagkatapos ng kanyang kilalang karelasyon. Sinubukan ni Emil na alisin ang atensyon sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanya ng kanyang cream, habang ang mga estudyante sa malapit ay nagchichismisan tungkol sa kung gaano sila kalapit. Nagmungkahi si Emil ng huling hintuan na lumabas na isang romantikong lugar na kilala sa mga magkasintahan. Bago pa masabi ni Hayato kay Emil na nagbibiro siya ng sobra, tumawag ang kanyang kapatid, sinabing nagbasa ito ng libro at nakakita ng isang madilim at nakakatakot na babaeng nasa paligid niya. Nang itanggi niyang may kasama siya, nagpa siya ang babae na kumpirmahin ito mismo at personal na nagpakita. Pagdating niya, tinanong niya si Emil kung lalaki ba talaga ito. Nang may kumpiyansa itong sabihin na nag-iimpake siya ng 11 pulgada para sa mga batang katulad niya. Sa huli, tinanggap ni Karen ang mga sagot niya kahit binalaan siya nito na huwag itong ilagay sa brownie ni Hayato. Habang naggalugad, napadpad sila sa isang palabas ng pop idol na si Sakura. Inihayag ni Karen na gustong-gusto niyang dumalo sa isa sa mga konsyerto nito, dahilan para mangako si Hayato na gagawin niya ito. Kalaunan, kumain sila sa labas, kung saan nila nakasalubong sina Claire, Erica, at Liddy. Agad na kinilala ni Karen si Claire bilang ang nanggulo kay Hayato at prangkang nagtanong kung bakit mukhang ipinagbibili niya ang kanyang mga paa sa OnlyFans. Dahil sa pagkadismaya, tinanong ni Claire kung sino ang bastos na batang iyon at ipinaalam sa kanya ni Chris, ang kanyang assistant, na si Karen ay kapatid ni Hayato, at diretsyong sinabi ang punto. Inanyayahan ni Claire si Hayato na sumali sa isang espesyal na unit ng konseho ng mga mag-aaral na tinatawag na selections, na nagpapahintulot sa mga miyembro na magsagawa ng mga misyon tulad ng mga propesyonal na mamamatay tao. Agad na nagboluntaryo si Emil na sumali, ngunit tumutol si Liddy, sinabing hindi niya natutugunan ang mga kwalifikasyon at magiging isang pananagutan lamang. Bilang tugon, hinamon siya ni Emil sa isang tunggalian, at nang hindi na hinihintay ang kanyang pahintulot, ginamit niya ang kanyang 100 na nagpapakita ng isang tipo ng dragon na ikinagulat maging ni Claire. Tinanggap ni Liddy at ginamit ang kanyang sariling 100 na determinadong magpakumbaba sa kanya. Nang magsimula silang mag-away, hinimok ni Hayato si Emil na tumigil dahil naroon si Karen, ngunit sa halip na umatras, ibinaba ni Emil ang kanyang sandata upang gayahin ang lalong nakakagulat na si Claire ni Liddy. Patuloy ang matinding laban ng dalawa, kung saan ilang beses na nagpalitan ng anyo si Emil. Nang magsimulang lumala ang sitwasyon, isang emergency alarm ang tumunog. Sinubukan ni Erica na mamagitin, ngunit sinabihan siya ni Claire na hayaan na lang ang laban. Kalaunan, tinawag na ang duty, at kinailangang umalis ang mga babae. Nang tanungin ni Hayato kung ano ang nangyayari, ipinaalam sa kanya ni Claire na may mga taong bayan na lumitaw sa Sway Islands at sinabing makukuha niya ang sagot nito. Tungkol sa selections pagbalik nila. Gayunpaman, dumating si Charlotte at inutusan si Claire na isama ang mga batang lalaki. Nagmadali ang grupo sa punong himpilan upang mangalap ng impormasyon tungkol sa kamakailang pag-atake at mabilis na nalaman na ang isa sa mga mabangis ay isang Trent A-class, isang banta na napakatindi kaya't nagpasya si Claire na masyadong mapanganib na isama ang mga batang lalaki. Pinili niyang maghintay para sa mga batikang reinforcement at inutusan ang mga batang babae na umalis pansamantala. Gayunpaman, nakialam si Hayato at nagmakaawa na sumama sa misyon dahil ang paghihintay ng suporta ay maaaring magdulot ng pagkamatay ng mga inosenteng tao. Sinuportahan siya ni Charlotte at isiniwalat na inirekomenda na ni Liza, ang ChatGPT Pro Max, ang pagsali sa mga lalaki upang mabawasan ang mga nasawi. Dahil bihirang magkamali ang pagsusuri ni Liza, at ubiling pumayag si Claire na tulungan sila.
Sa paglipad patungong isla, inilatag ni Erika ang estratehiya. Sina Hayato at Emil ang magiging responsable sa paghawak sa isang karaniwang klase ng Savage, habang ang mga babae naman ang haharap sa mas mapanganib na Trent A class. Nang magtanong ang mga lalaki tungkol sa pagtalo sa 30, mariing ipinaalala ni Claire sa kanila na igalang ang laki ng banta nito at iwanan na lang ito sa mga propesyonal. Nang magsimula ang misyon, si Erika ang unang sumabak sa labanan, tinarget ang paningin ng ganid at binulag ito. Pagkatapos ay ginamit ng mga batang babae ang kanilang daan-daang armas, at ginamit ni Erika ang kanyang mga kadena upang pigilan ang nilalang. Nang sandaling hindi makagalaw ang ganid, pinaputok ni Claire ang kanyang canyon sa ulo nito na naglantad sa kaibuturan nito. Sinamantala ni Lady ang pagkakataon, sumugod gamit ang kanyang sibat at nagbutas sa kaibuturan hanggang sa mabasag ito na matagumpay na napatay ang target. Kinontak ni Claire ang mga tauhan ng kanyang komunikasyon upang bigyan sila ng mga tagubilin, ngunit napagpasyahan ni Emil na wala silang oras para maghintay sa paglipad ng eroplano. Itinulak niya si Hayato palabas sa ere, at pareho nilang ginamit ang kanilang mga daan-daang bala. Habang natutamba, iminungkahi ni Emil na gayahin ang estratehiya ng mga batang babae at nagpaputok ng sunod-sunod na kanyon upang lumikha ng usok na nagbigay kay Hayato ng pagkakataong sumugod. Gayunpaman, nabigo ang kanyang espada na tumagos sa makapal na balat ng mabangis. Doon sumugod si Emil at hiniwa ang braso ng nilalang na nagbigay kay Hayato ng pangalawang bala, ngunit muli ay hindi siya makalusot. Mabuti na lang at tinutok ni Emil ang palaso sa ulo nito na sumaire sa kaibuturan nito sa isang tama lamang. Samantala, hinarap ng mga babae ang klase ng 30 gamit ang parehong paraan gaya ng dati, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ito napigilan ng mga kadena ni Erika. Habang sumusulong si Lady para sa isang kritikal na suntok, hinampas siya ng mabangis na parang langaw at inihagis si Erika sa lupa. Dahil natalo ang dalawang miyembro ng koponan, gusto sanang tumulong ni Hayato, ngunit inutusan siya ni Claire na umatras, iginiit na nakontrol na nila ang sitwasyon. Ginamit niya ang kanyang buong armas at pinalakas ang kanyang canyon, ngunit gumanti ang mabangis na hayop gamit ang sarili nitong beam attack na tuluyang nagpawalang bisa sa kanyang putok. Naghanda siyang magpaputok muli, ngunit napagtanto niyang wala na siyang sapat na enerhiya pagkatapos ng kanyang tunggalian kay Hayato. Nagpaputok muli ang mabangis na lalaki na direktang nakatutok kay Claire, ngunit dumating si Hayato sa tamang oras upang iligtas siya sa panganib. Gayunpaman, ang kanyang marangal na pagsadyap ay nasira ng kanyang mga kamay na nakahawak sa mga male purse ni Claire, na tatarantang. Tinanong ni Claire si Hayato kung nag-aarte ba siya dahil hindi siya binigyan ng kanyang ina ng sapat na oras sa pagsuso. Naputol ang kanyang pagsasalita nang sumugod ang mabangis na tao para sa isa pang pag-atake. Nagbabala si Erika na ang pag-iwas ay maglalagay sa panganib sa mga sibilyan sa paliparan, kaya sinabihan ni Claire si Hayato na itaas ang kanyang harang. Sama-sama, pinagsama nila ang kanilang enerhiya at inilihis ang pagsabog sa dalawang direksyon na pinuprotektahan ang mga sibilyan. Pinabagsak ni Hayato si Claire, ngunit muntik na itong matamba dahil sa pagod. Biglang ginulo ni Emil ang eksena at nagpas siyang subukan ang Trent A class solo. Sa kasamaang palad, nabigo ang kanyang pag-atake na tumagos sa bungo ng nilalang, at nang magsimulang bumagsak ang mga kalat patungo kay Lady, pinrotektahan siya ni Emil ngunit natalo siya ng susunod na pag-atake ng mabangis, na pumupunit sa kanyang battlesuit. Ang pagkakita sa katawan nito ay nagdulot ng isang nakabaong alaala sa isipan ni Hayato, at agad niyang napagtanto na ito pala ang babae mula sa kanyang pamilya. Nang muling lumapit ang mabangis na tao upang umatake, tinawag ni Hayato si Emilia at sumugod upang pigilan ang pag-atake. Natigilan si Emilia nang maalala niya ito at hinimok siyang kunin si Lady at tumakas. Habang lumalapit siya upang tumulong, nataman at natamba si Hayato na nag-iwan sa kanila na mahina. Itinaas ng Trent A class ang braso nito para muling umatake, ngunit biglang nagbago ang mga mata ni Hayato nang muling ilabas niya ang kanyang buong armas sa katawan, nang may walang humpay na galit. Ipinagtanggol niya ang mga babae at pumasok sa isang berserker state. Sinubukan siyang abutin ni Emilia, ngunit hindi siya tumugon at sa halip ay naglunsad ng sunod-sunod na mga suntok. Habang siya ay inihagis pa atras, pinaputok niya ang isang ball ang enerhiya sa kawalan ng pag-asa. Hindi ito tumama at lumiko patungo kay Erika, hanggang sa nasagap ito ni Claire sa tamang oras. Si Claire, na ngayon ay labis na nag-aalala, ay nagtataka kung ano ang sumapi sa kanya. Samantala, napagtanto ni Emilia na kailangan ang mga marahas na hakbang at hinalikan niya ito. Pinatigil ng palakol si Hayato sa kanyang pagkabaliw, at sinabi ni Emilia sa kanya na pag-uusapan nila ang lahat mamaya dahil sa ngayon, mayroon pa silang kailangang talunin na isang mabangis na nilalang.
Nagpakawala muli ang nilalang, ngunit sa ilalim ng gabay ni Emilia, itinuon ni Hayato ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang espada at tinagpa ang sinag at ang mabangis na nilalang, na tuluyang nagtapos sa labanan. Nang hamupa ang ambon, puminahon si Hayato at sumugod si Emilia para yakapin. Gayunpaman, mabilis na sumabad si Claire, itinuro ang sorpresang halik at ang kamakailang aberya sa damit na napilitan si Emilia na aminin ang katotohanan. Kalaunan, sakay ng eroplano pabalik, napansin nila ang isang malaking mensahe ng pasasalamat mula sa mga mamamayan na kinikilala ang kanilang mga pagsisikap. Pag-uwi, ipinaalam ni Emilia kay Hayato na pinayagan siya ni Claire na magpanggap na lalaki, bagamat kailangan niyang umalis sa kwarto nito dahil sa mga halatang dahilan. Dahil sa kanyang pagkaosyoso, tinanong ni Hayato ang buong kwento at isiniwalat ni Emilia na isa siyang variant na nangangahulugang isang taong nahawaan ng mabangis na virus noong bata pa siya. Nang sinubukan niyang sipsipin ang lason, nahawaan din siya na siyang dahilan ng mabilis na pagtaas ng kanyang 100 score. Dahil wala pang 10 variant ang mayroon sa buong mundo, pinasubaybayan niya si Charlotte sa mga marka nito sa pagsusulit para ma-enroll at maprotektahan siya. Nagtanong si Hayato tungkol sa kanyang mga nagwawala at ipinaliwanag ni Emilia na ang virus ay nag-a-activate kapag nasa panganib siya na nagtutulak sa kanya sa isang marahas na kawalan ng ulirat. Gayunpaman, tiniyak niya sa kanya na sa paglipas ng panahon, matututunan niyang kontrolin ito tulad ng ginawa niya. Inalok niya itong dalhan ng tsaa, ngunit habang naglalakad siya, bigla itong natamba at dumiretso sa kanyang flatboard. Nang mapansin ang reaksyon nito, tinukso niya ito sa pamamagitan ng pagtatanong kung hindi ba ito nasisiyahan sa paghalik sa kanya. Nauutal siyang magsalita, at nagsimula silang sumandal para sa pangalawang halik ngunit naabutan lang sila ni Claire sa kalagitnaan. Tumalon si Hayato para magpaliwanag ngunit natisod siya kay Emilia at sa halip ay binigyan niya ng sorpresang halik si Claire. Mabilis siyang humingi ng tawad, inaasahan ang isang brutal na tugon. Ngunit laking gulat niya nang nanatiling kalmado si Claire. Napansin ni Emilia kung gaano siya kaina-hinalang nagiging kalmado, kaya naman nagalit siya ng husto para makipag-away dito. Pagkalipas ng ilang araw, natagpuan ni Hayato ang sarili sa isang kunwaring labanan kasama ang mga estudyanteng nagngangalang Fritz at Tricia kasama si Emil. Habang halos mabigla siya sa sandaan ni Fritz, napansin ni Hayato na nararamdaman niya ang paglusob ng virus sa kanya. Bago pa man mawala ang lahat, pinaalalahanan ni Hayato ang sarili na kumalma at mag-ingat. Sa pagkakataong ito, matagumpay niyang nailabas ang buong sandata ng kanyang katawan ng hindi nagiging reptilya. Matapos talunin si Fritz, pinuri si Hayato ni Emil na naobserbahan kung paano niya nakontrol ng maayos ang virus ngayon. Sumama sina Fritz at Tricia kina Hayato at Emil, at nagtatanong kung paano nila kailangan pang magsumikap kung gusto nilang makatrabaho si Claire at ang kanyang barkada, dahil gusto nilang maging mabait. Tiniyak ni Emil sa mga karakter na malakas sila dahil hindi maraming tao ang makakapilit kay Hayato na gamitin ang kanyang buong armas. Bigla, dumating si Erika at sinabi kay Hayato na ipinapatawag siya ni Claire na may espesyal na misyon para sa kanya. Lihim na umaasa si Hayato na ang sikretong misyon ay kinabibilangan ni Claire na subukan ang kanyang inasnan na yogurt. Sa kasamaang palad, sa kanyang pagkadismaya, sinabi sa kanya ni Claire na kailangan niya maging bodyguard para sa idolo niyang si Sakura. Nang marinig ito, sinabi ni Hayato na si Sakura ay walang silbi kahit sa mundong ito at palaging nangangailangan ng proteksyon. Dagdag pa ni Claire na dahil magtatanghal si Sakura, gusto niyang makaramdam ng ligtas habang ginagawa ang ginagawa ng mga idolo. Si Erika ang nangunguna sa usapan, ipinaliwanag kung paano nila natukoy ang presensya ng 7 ganid noong kanilang misyon noong nakaraang buwan. Nang mapagtanto na nakaamba pa rin sa kanila ang banta ng mga ganid, mabilis na tinanggap ni Hayato ang misyon. Pinuri siya ni Claire dahil sa kanyang katapangan at sinabi kay Hayato na dahil ang misyon ay magiging medyo mapanganib, babayaran siya ng malaking halaga bilang tanda ng pasasalamat. Gayunpaman, tinanong niya si Hayato kung mayroon pa itong karagdagang gusto. Kinabahan si Hayato at sinabing may isa pa siyang gusto. Sa ospital, ibinahagi ni Hayato kay Karen kung paano siya gaganap bilang bodyguard ni Sakura. Tuwang-tuwa sa balita, ipinahayag ni Karen kung paano niya gustong makilala si Sakura. Kaugnay nito, sinabi ni Hayato kay Karen na dapat na niya itong tawaging Asian Santa dahil nakakuha na ito ng tiket sa konsyerto ni Sakura para sa kanya. Naging masaya si Karen sa narinig niyang pagdalo sa konsyerto ni Sakura hanggang sa ibinalita niya kay Hayato kung paano nito tiningnan ang kapalaran ni Sakura at tila kailangan nitong mag-ingat sa mga babae at tubig. Pagkalipas ng ilang araw, nagising si Hayato at nakita si Emil sa kanyang kama. Inisip niya kung ginugol nila ang gabing iyon sa pagkukumpara ng mga sukat ngunit malungkot niyang naalala. Na babae pala ito. Samantala, kumapit ng mahigpit si Emilia sa kanyang mga baril at tinanong si Hayato kung maaari silang mag-date dahil nasa Sway Island sila.
Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Hayato na magsisimula ang kanyang misyon sa umaga na nangangahulugang kailangan niyang umalis ngayon din. Sumimangot si Emilia ngunit nais niya ng good luck. Kalaunan ay nakarating si Hayato sa lokasyon kung saan siya unang sinalubong ni Lady na nagtanong kung handa na ba siya para sa misyon. Sumang-ayon si Hayato at saka sinalubong ni Sakura. Kalaunan sa kotse, pinagmasdan ni Hayato si Sakura at nagtataka kung bakit may isang sikat na taong kumuha ng isang batang lalaki na tiyak na babagsak sa DINA test. Nang mapansin ang tingin ni Hayato, tinanong siya ni Sakura kung isa ba siyang tagahanga nito, ngunit nalaman niyang hindi masyadong mahilig sa musika si Hayato. Pagkatapos mag-usap, dumating sina Hayato at Sakura sa kwarto ng hotel nang biglang tinanong siya ni Sakura kung gusto ba nitong pakasalan siya. Nagpakita siya ng video kung saan pinapatay niya ang isang mabangis na nilalang at ipinaliwanag na gusto niyang ikasal sa lalaking kilala bilang bayani ng Sway Islands. Ipinahayag din ni Sakura na kahit natatakot siyang baka pangit ang itsura ng kanyang mga anak, maaari niyang kontakin ang mga plastic surgeon ni Kylie Jenner. Nang makita ang dalaga na nagkukwentuhan tungkol sa kasal at paglabas ng mga sanggol, sinubukan ni Hayato na takutin siya sa pamamagitan ng paghingi ng halik. Namula ng husto si Sakura, itinulak siya palayo at sinabing kailangan na niyang maligo. Nang araw na iyon, sinundan ni Hayato si Sakura habang gumagawa ito ng ilang press conference. Pagkatapos ng meet and greet sessions, inamin ni Hayato kay Sakura na ang kanyang enerhiya ay napakataas dahil tila mahusay niyang nahawakan ang atensyon. Nang araw na iyon, dumating si Hayato sa lugar ng konsyerto kung saan ipinakita sa kanya ni Sakura ang kanyang 100 na tinatawag na fairy tale. Habang lumilipad si Sakura gamit ang kanyang 100, dumating sina Charlotte at Mia sa lugar, ipinaliwanag kay Hayato kung paano isinasama ni Sakura ang kanyang 100 sa kanyang mga konsyerto. Isiniwalat din niya na ang 100 ni Sakura ay isang pambihirang uri dahil kaya niyang lumikha ng personal na larangan sa isang partikular na tagal ng panahon na nagpapahintulot sa kanya na lumikha ng mga ilusyon ayon sa gusto niya. Sa pagtatapos ng araw, bumalik si Hayato sa kanyang hotel para sa isang pampublikong paligan ngunit nalaman niyang abala ito kay Amiya, ayon sa kanyang pagpupumilit. Sumali si Hayato sa kanya at pagkatapos ay niyaya siya sa isang date. Dahil sa tuwa, sinubukan ni Amiya na yakapin si Hayato ngunit itinanam niya ang kagat ng lamok sa mukha nito. Kinabukasan, dumating si Hayato sa summer house ni Claire at nadatnan itong nakahiga na nakasuot ng swimsuit habang hinihimas siya ni Erika ng lobe. Sa sight pa lang ay namumula na siya na parang glot ng unggoy nang tanungin ni Claire kung handa na ba ang kanyang maliit na sundalo para sa tungkulin. Habang nag-post siya na parang isang desperadong may bahay na nangangailangan ng isang magandang hardinero, biglang natanggal ang kanyang bikini top at nalibot ni Hayato ang kanyang dairy farm. Bago pa man makapagproseso ang kanyang utak, lumabas si Lily mula sa pool, sinusubukang unawain siya, ngunit nadulas siya sa basang tiles at itinapat ang kanyang starfish sa mukha ni Hayato. Halos hindi na kumalma ang lahat bago pumasok si Chris, at tinanong kung anong circo ang kanyang pinasok. Mabilis na natauhan si Claire at ipinaalam kay Hayato na noong nakaraang buwan, isang bihirang batong pabago bago ang ninakaw. Ipinaliwanag ni Lily na ang batong ito ay isang malakas at bihirang mineral, na posibleng dahilan kung bakit maaaring bumalik ang mga umaatake para kumuha pa ng iba. Binigyang diin ni Claire na dapat manatiling alerto si Hayato at protektahan si Sakura, lalo na't ang bato ay para sa kanyang pagtatanghal. Ngunit binago niya ang usapan at inimbitahan ito sa isang kompetisyon sa paglangoy, kung saan ipinakita niya ang isang swimsuit para sa kanya, ngunit nang makita ni Hayato ang pulang speedo, agad itong nawala, naiwan si Claire na nagmumura sa kanya at sa kanyang ina. Kalaunan, nakilala ni Hayato si Emilia, na ginulat siya sa pamamagitan ng pagsusuot ng isang tunay na damit. Sinabi niya sa kanya na nagbihis siya para sa kanya, na nagpatigil kay Hayato na parang hiniling sa kanya na ipaliwanag ang kwento ng Steins Gate. Pinuri siya ng lalaki, at ngumiti ang babae bago siya hinaila papunta sa isang tindahan ng damit kung saan pinilit niya itong magsuot ng isang magarbong damit. Nang makita niya ang isang kwintas, inalok ni Hayato na bilhin ito kaya kinuha niya ito at idineklara na ang pendant ay nangangahulugang opisyal na siyang kanya, na nagpabuntong hininga kay Hayato sa kung gaano siya kadesperadong umakyat sa unggoy nito. Ngunit nang tila hamupa na ang lahat, nakita nila sina Fritz at Risha na pumapasok sa tindahan. Natarante si Emilia at hinaila si Hayato papunta sa isang changing booth. Habang nagbubulungan si Hayato tungkol sa pagtakas, napagdesisyonan ni Emilia na ito na ang perpektong oras para manligaw, iginiit na manatili silang malapit. Sa kabilang banda, alam niyang ang mahuli ay maaaring sumire sa pangarap niyang magkaroon ng harem na kasing laki ni Genghis Khan kaya gusto niyang lumabas agad. Nang makatakas na sila, inalok ni Emilia ng maiinom habang naghihintay si Hayato sa may fountain.
Doon siya nakatanggap ng tawag mula sa taong nag-aalis ng ugnayan kay Sakura at naputol ang pagngiti nito. Tinanong ni Hayato kung galit ba siya at si Claire, na may galit na parang isang babaeng hinahamak, ay nagreklamo tungkol sa pamimili ni Emilia kay Hayato habang nagtatrabaho ito. Pinakalma niya ito sa pamamagitan ng pangakong makikipag-date siya sa kanya mamaya na kahit papaano ay nakapagpagaan ng kanyang galit. Nang matapos ang tawag, sumulpot si Sakura sa harap niya, matapos masubaybayan si Emilia gamit ang panlilinlang ng sarili niyang titig. Iginiit niya na isama siya sa isang lugar. Gayunpaman, bago sila tumungo sa kung saan man inihanda ni Sakura para sa kanya, sinabihan niya ang idolo na kontaken ang kanyang manager at tiyaking ligtas siya. Pag-alis nila, bumalik si Emilia para lamang matanggap ang isang text na, "Sorry I ditched you," mula kay Hayato. Samantala, si Claire, na alam na ni Hayato na kasama ni Sakura, ay nagkulong sa kanyang opisina. Kalaunan, nakarating sina Hayato at Sakura sa Sway Grand Canyon. Sinabi niya rito na matagal na niya itong gustong dalhin dito dahil pinoprotektahan ito ni Sakura mula sa mga mababangges na tao. Ito ay isang lugar na mahal niya at ng kanyang ina, at ang pag-iisip tungkol dito kahapon ay nagparamdam sa kanya. Habang pinapakalma silang dalawa ng tanawin, nagsimulang humuhuni si Sakura ng isang himig. Agad na nakilala ni Hayato na ito ang parehong himig na inuudyukan ng kanyang kapatid, na ikinagulat ni Sakura dahil tanging ang kanyang ina lamang ang nakakaalam ng kantang iyon. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya si Hayato kung ano ang pangalan ng kapatid nito. Nang marinig niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata, at tinanong niya kung naaalala ba nito na inatake siya ng isang mabangis na bayan. Kinumpirma ito ni Hayato at naalala ni Sakura, na ngayon ay lumuluha na, kung paano minsan sinabi sa kanya ng dalawang magkakapatid na gustong-gusto nila ang kanyang pagkanta. Ang mga salita ni Sakura ang pumukol sa pangarap niyang maging isang mga awit at tuluyang nagpabago sa kanyang kapalaran. Tinanong ni Hayato kung ano ang nangyari pagkatapos, at ibinahagi naman ni Sakura kung paano siya kinuha ng kanyang ama, ngunit kalaunan ay nagkasakit siya dahil sa isang misteryosong virus. Nawalan siya ng boses at nawala ang kanyang ama. Dahil hindi sigurado sa gagawin, ibinente siya sa isang research lab na pinapatakbo ng isang babaeng nagngangalang Vitaly. Doon, siya at ang iba pang mga bata ay tinurukan ng bakuna na gawa sa mga malulupit na likido. Marami ang namatay, ngunit himala siyang nakaligtas at nabawi ang kanyang boses. Sa halip na tumigil, ipinagpatuloy ni Vitaly ang pag-iniksyon sa mga nakaligtas hindi para gamutin sila, kundi para lumikha ng mga artificial na mamamatay tao. Masakit na naaalala ni Sakura ang pagtingin sa ibang mga bata sa laboratorio, sinusubukang bawasan ang kanilang sakit. Nakalulungkot, walang nakaligtas at kalaunan ay nailigtas siya ng kanyang assistant na si Souffle. Ngunit ng mga panahong iyon, isa na siyang variant. Nang marinig ang kanyang kwento, inamin ni Hayato na isa rin siyang variant at ang pagkaunawa na sila ay may ugnayan at tadhana ay nagbigay kay Sakura ng mapait na kagalakan. Nagpasya silang bumalik sa pangunahing isla at habang nakasakay sa bus pauwi, nakatulog si Hayato habang nakatingin sa bintana si Sakura. Napagtanto niyang may kailangan pa siyang sabihin dito, ngunit bago pa niya magawa, bumangga ang bus at mula sa usok, isang mabangis na tao ang sumulpot at pinaputukan sila. Habang nagsisimulang mag-amok ang mabangis na tao, lumikas ang mga sibilyan at nagtago, habang si Hayato ay humakbang papalapit upang harapin ang halimaw ng mag-isa, pabalik sa cake. Natanggap ni Claire ang balita tungkol sa pag-atake at agad na humingi ng tulong mula sa kanya. Mula sa kalapit na mga Slayer, ipinaalam ni Chris sa kanya na may paparating na mga karagdagang tauhan, ngunit sa ngayon, mag-isa muna si Hayato. Habang sabik na umaasa si Claire sa kanyang ligtas na pagbabalik, kinilala ni Levi na kailangan niyang manatili sa linya hanggang sa dumating ang mga backup. Sa larangan ng digmaan, mabilis na napagtanto ni Hayato na kung wala ang kanyang variable suit, ang kanyang paggalaw ay lubhang naaapektuhan. Habang naghahanda ang mabangis na tao ng isa pang suntok, sumugod si Sakura sa kanyang tabi at ginamit ang kanyang sandata. Ipinaliwanag niya na kahit hindi naman nakakasakit ang kanyang sandata, mapapahusay pa rin niya ang depensa nito. Dahil sa pasasalamat sa kanyang suporta, itinutok ni Hayato ang kanyang lakas sa kanyang espada, tumalon sa ere, at itinutok ito sa kaibuturan ng mabangis na tao, na tinapos ang banta sa isang mapagpasyang suntok. Agad na niyakap siya ni Sakura, masayang tinawag itong asawa, habang si Hayato naman ay nagtatangkang tanggalin ang kanyang mga labi bago pa man magkaroon ng anumang hindi komportableng conclusion ang mga tao. Sa kasamaang palad, walang oras para magdiwang nang lumitaw ang isa pang mabangis at nagpasabog ng isang pagsabog na tumama sa kalasag ni Tikara. Habang natitisod ang idolo, bago pa man lumala ang sitwasyon, dumating sina Fritz at Trisha, na naglunsad ng isang koordinadong pag-atake sa nilalang.
Ilang sandali pa, pumasok si Emilia, ipinakilala ang sarili ng may masayang pagbati hanggang sa makita niya si Hayato na nakakapit kay Sakura, at mabilis na nagselos. Ngunit hindi na hinintay ng mabangis na lalaki ang kanilang drama, at sinipa ito ni Risha para makalikha ng butas. Ginamit ni Emilia ang pagkakataong ito para bunutin ang isa sa mga braso nito, habang tina-target naman ni Fritz ang ulo nito ngunit nagawa lamang itong iwasan, sa kabila ng kanilang mga pagsisikap. Ang mabangis ay napatunayang isang tagapagpagaling, ipinagwawalang bahala ang pinsala at mabilis na gumagaling. Pinangunahan ni Emilia ang pangalawang pagsalakay, inutusan sina Fritz at Risha na takpan siya. Nagawa niyang sirain ang magkabilang braso nito na lumikha ng isang pagkakataon para tapusin ito ni Hayato. Ngunit hinampis siya ng mabangis palayo at mas mabilis na nag-regenerate nang tila wala na silang ibang magawa. Tinawag ni Sakura ang nilalang at sa gulat ng lahat, nag-atubili ito. Sinamantala ni Hayato ang pagkakataon, ngunit bago pa siya makaatake, biglang sumulpot ang isang misteryosong batang lalaki at itinumba siya. Habang sumusugod si Sakura sa kanyang tabi, isa pang batang babae ang pumasok, maingat na pinagmamasdan ang teknik ni Hayato sa paglipad at paglunok bago ginaya ang kanyang espada gamit ang sarili nitong kakayahan sa pagsubaybay. Samantala, ang batang lalaki na nagngangalang Croven ay sinamahan ng kanyang mga kasama, at magkasama nilang mabilis na inatake ang muling nabubuhay na ganid. Habang humuhupa ang alikabok, ang babaeng nangungopya ng espada, sinisat, ay paulit-ulit na sinaksak ang bumagsak na ganid, habang naliligo ang sarili sa mga likido nito. Binalaan siya ni Risha na tumigil bago pa siya mahawa ng virus, ngunit nang hindi pinansin ang kanyang babala, sinubukan niyang makialam ngunit inatake siya ni Nekri, isa pang miyembro ng grupo. Sinubukan ni Fritz na gumanti, ngunit napatay siya ni Nekri bago pa man niya makagalaw ang gatilyo. Isang ganap na sagupaan ang sumiklab sa pagitan ng mga mamamatay tao at ng tatlong tuso. Si Emilia, bigo at galit na galit, ay nagtanong kung sino sila at kung ano ang kanilang kailangan. Sinisat, dala ang isang dakot ng mababangas na core, ay sinenyasan si Croven na oras na para umalis. May mapang asar ng ngiti, sinabi niya na matutuwa si Vitali sa kanilang nakuha. Natigilan si Sakura nang mabanggit ang pangalan, at bago pa man makapag-react ang sinuman, nawala ang tatlo, naiwan ang mga mamamatay tao sa katahimikan na gulat. Pagbalik sa hik, isiniwalat ni Claire na ang grupong kanilang nakasalamuha ay tinatawag na mga mangangaso, mga mamamatay tao na kumikilos sa labas ng anumang jurisdiction. Binanggit ni Chris ang kuha ng naunang mabangis na hayop na nawawala rin ang core, na iniuugnay ito sa mga mangangaso. Ipinaliwanag pa ni Charlotte na ang mga mabangis na core ay may mga molecular na katangian na halos kapareho ng mga variable na bato, ibig sabihin ay maaari itong magamit muli upang gumana bilang mga hundreds. Nagbabala si Claire sa lahat na panatilihing kumpidensyal ang impormasyong ito, pagkatapos ay itinoon ang kanyang pansin kay Emilia. Pinagalitan niya ito dahil sa pagkaladkad kina Fritz at Risha na hindi pa autorisadong lumaban, ngunit pinuri ang kanyang mabilis na pag-iisip kahit nasa ilalim ng pressure. Paglingon sa dalawang recruit, opisyal na niyang binigyan sila ng selection status na kanilang ipinagdiwang ng may halatang pananabik. Nang araw na iyon, sumama si Hayato kay Emilia para mamasyal at humingi ng tawad sa pag-iwas sa kanilang naunang date. Hindi niya ito pinansin, at tiniyak dito na marami pa silang gagawin. Samantala, pinangasiwaan ni Sakura ang mga huling paghahanda sa konsyerto ng May Ngiti ng Pag-asa, tahimik na iniisip ang katotohanan na bukas, aawit siya para sa lahat ng mga taong mahal niya. Nang gabing iyon, binisita ni Hayato ang gulay sa ospital, kung saan pinagalitan niya ito dahil sa hindi niya alam kung paano mag-cheer ng maayos sa isang konsyerto. Napabuntong hininga siya sa madamdaming pag-fangirl nito nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Sakura na nag-aanyaya na magkita sa dalampasigan. Doon, ibinahagi ni Sakura ang kanyang mga insecurities, inamin na sinasabi ng lahat na ang kanyang musika ay nakapagpapagaling ng mga puso, ngunit iyon ay dahil lamang sa siya ay isang variant at maaaring magamit sa virus na nahawahan ng napakaraming tao. Naaawa siya sa sarili, kaya sinabi niyang ang kanyang kapangyarihan ay walang iba kundi emosyonal na manipulasyon. Iginiit ni Hayato na hindi iyon totoo, na ipinapaalala sa kanya kung gaano kalalim ang epekto ng kanyang boses sa kanya at kay Karen noong una silang nagkita, bago pa man sila naging ibang tao. Ang mga salita ng lalaki ang nagdulot sa kanya ng ginhawa, at pinunasan niya ang kanyang mga luha bago inamin na mas lalo pa siyang nahuhulog sa kanya. Sandaling naisip ni Hayato ang pagski, ngunit buti na lang at iniban niya ang usapan sa konsyerto bukas. Kinabukasan, libo-libo ang nagtipon para sa kanyang pagganap bilang si Sakura, ginamit ang kanyang sandaan at binigyan ang mga manunood ng isang nakamamanghang palabas. Naghiyawan sina Hayato at Karen mula sa karamihan, parehong lubos na nabighani.
Sa kanyang encore, umawit si Sukora ng isang bagong kanta, isa na nakilala ni Karen mula sa babaeng nakilala nila noon sa shelter. Nabighani ang mga tao, at kahit ang mga dumagsa mula sa malayo ay hindi maalis ang kanilang mga mata. Pagkatapos ng palabas, pumirma si Sukora ng isang autograph para kay Karen at nangakong aawit silang muli ng magkasama sa lalong madaling panahon tulad ng dati. Pag-alis niya, ginulat niya ang lahat ng halikan niya si Hayato at nangakong babalikan ito sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, nagising si Hayato at nakitang nasa ibabaw niya si Sukora, dahilan para tumalon ito palabas ng kama. Pumasok si Claire at inakusahan si Sukora ng trespassing, habang si Sukora naman ay kumakapit kay Hayato bilang pagsuway. Dumating si Emilia pagkalipas ng ilang sandali, nalilito sa eksena, at ganoon na lang, bumalik ang mga batang babae sa kanilang pang-araw-araw na pakikipaglaban para sa 4 pulgadang longganisa ni Hayato. Matapos ang sunod-sunod na nakakapagod na misyon, dumating si Hayato at ang kanyang mga kaibigan sa dalampasigan upang magpahinga. Dahil nakakainis na kapatid niya si Karen, sumama rin siya at isinama ang kanyang yaya na si Miharu. Nang matitigan ni Hayato si Miharu, napagtanto niya na ang kanyang magiging mga anak ay hindi kailanman magugutom dahil sa mga gatas na iyon. Napansin ni Sukora ang tingin ni Hayato, sumimangot siya at kumapit sa braso nito, na syempre ay ikinainis ni Emilia, na humiling sa kanya na manatili sa ilang social distancing. Bilang tugon, inilabas ni Sukora ang kanyang dila at hinayla si Hayato patungo sa tubig. Ngayon, mas lalong nalungkot kaysa dati, ipinagdasal ni Emilia na saktan siya ni Tropcon para magkaroon siya ng pagkakataong makausap si Hayato. Si Claire, na kanina pa nagpapalamig sa lilang, ay nagsabi kay Emilia na tumigil na sa pagtatampo, na lalo lamang nagpagalit sa kanya. Galit niyang hinarap ang presidente at sinabing nakadamit siya na parang cornstar para maakit niya si Hayato. Pagkatapos lumangoy sa karagatan, bumalik si Sukora sa dalampasigan at naghanda ng tanghalian para kay Hayato nang tawagin siya ni Emilia na nakakainis dahil sa pakikisama niya kay Hayato. Sinabi rin niya kay Sukora kung paano siya napipilitin na sumali sa Lidl Garden para sa kapakanan ni Hayato. Gayunpaman, hindi pinansin ni Sukora ang mga pang-iinsulto ni Emilia dahil alam niyang nanalo siya sa genetic lottery habang si Emilia ay na-chop kaya buong pagmamalaki niyang sinabi rito na siya ang magiging personal idol ni Hayato. Nainis si Emilia doon ngunit bago pa niya mapagmura si Sukora, tinanong siya ng idolo kung mahilig ba siya sa mga lalaki. Ngumiti si Emilia na pagtanto niyang naniniwala pa rin si Sukora at ang iba maliban kay Claire na lalaki siya. Gamit ang kanyang sikretong ligtas, tiniyak ni Emilia kay Sukora na malapit siya kay Hayato dahil iisa ang kanilang bayan. Nagsimula ito ng isa pang pagtatalo. Habang nagtatalo ang mga babae kung sino ang mas mabuting kaibigan ni Hayato hanggang sa dumating si Karen at sinabing siya ang pinakamatagal na kasama ni Hayato. Kaya siya ang nanalo sa round na ito at dahil hindi nila kayang labanan ang hipag, tahimik na nag-asaran sina Sukora at Emilia. Habang nagsasaya ang barkada, isang helikopter ang dumating sa isla at nagmadali ang barkada para tingnan ito. Mabilis na napansin ni Hayato ang logo ng Whistler Inc. At biglang lumabas ang CEO na si Juder. Agad niyang binati ang kanyang kapatid na si Claire na malamig na sumagot at tinanong siya kung bakit siya nandito. Kalmadong sinabi ni Juder na gusto lang niyang makita ang kanyang kapatid at ang mga mandirigma ng Little Garden. Inilipat ni Juder ang kanyang atensyon kay Hayato at pinuri ito dahil mas tugma ito sa 100 kaysa kay Claire. Dahil dito, inutusan ni Juder si Claire na sumunod sa kanya pabalik sa gig ng Little Garden. Bago sumunod sa kanyang kapatid, sinabi ni Claire sa kanyang mga tauhan na tiyak na may nangyayari. Nang makabalik hanggang sa akademya, ipinatawag sila ni Claire na nagbunyag na magpapatuloy sila sa isang anti-brutal na paglilinis. Dahil sa nakakatakot na tunog ng pangalan ng misyon, tinanong ni Fritz kung bakit sila ipinatawag ni Risha. Ipinaalam sa kanila ni Claire na bahagi na sila ngayon ng team at sasali rin sa misyong ito. Pagkalabas ng silid ng konseho, tinawag ni Juder si Hayato at nag-usap sila. Habang naglalakad sila papunta sa lugar, ewan ko ba kung bakit, naisip ni Hayato kung kailan niya dapat sabihin kay Juder na nahawakan niya ang hooter ng kanyang kapatid. Bigla, tinanong siya ng CEO kung alam niya ang pinagmumulan ng kuryente sa likod ng Little Garden. Sumagot si Hayato na sinasabing ito ay ang nuclear fusion reactor. Ngumisi si Juder at sinabi kay Hayato na ang opisyal na kwento ay isang pagkukunwari lamang at pagkatapos ay dinala siya sa isang silid na mahigpit na nakasecure, kung saan nanlaki ang mga mata ni Hayato nang makita ang isang babaeng comatose na nakakabit sa maraming cable. Pagkatapos ay isiniwalat ni Juder na ang babaeng nasa harap niya ang pinagmumulan ng kuryente ng Little Garden at ng commander na si AKA. Siya si Liza. Nalaman pa ni Hayato na si Liza ang unang Slayer at variant na nilikha sa pamamagitan ng artificial na pamamaraan, at siya rin ang nakababatang kapatid ni na Juder at Claire.
Bigla, ang tensyonadong sandali ay naputol ng tunog ng isang kaluskos. Lumingon ang dalawa at nakita si Claire na nakatutok ang baril kay Juder, malamig at matigas ang ekspresyon, habang tinatanong kung bakit niya dinala si Hayato sa lugar na ito. Mahinahong sinabi ni Juder kay Claire na naniniwala siyang mabilis na ongat ang rango ni Hayato at magiging nangungunang Slayer, ibig sabihin ay dapat niyang malaman kung sino ang poprotektahan anuman ang mangyari. Dahil sa galit, pinaputokan ni Claire si Juder na mahinahon niyang iniwasan dahil isa siyang kalmadong tao. Sinabi ni Juder kay Claire na si Hayato ay may banal na dugo na nagbibigay sa kanya ng sapat na kakayahan upang gisingin si Liza. Pagkatapos ay inutusan niya si Hayato na ilabas ang kanyang enerhiya sa kapsula. Tiningnan ni Hayato si Claire para sa kumpirmasyon at nang bigyan siya nito ng pahintulot, ibinuhos ni Hayato ang kanyang enerhiya sa kapsula. Gayunpaman, nang walang nangyari, sinabi ni Juder na nagmamadali siya dahil maaaring dumating si Vitaly para kay Liza sa madaling panahon. Nang makaalis na si Juder, sinabi ni Claire kay Hayato na hindi niya talaga kayang pag-usapan ang kanyang nakita. Pumayag si Hayato at sumama sa iba pang miyembro ng grupo para sa kanyang misyon. Ipinaalam sa kanila ni Lady at Erika kung paano nila haharapin ang mga mababangges at mangangaso sa misyong ito. Pagdating nila sa ibang distrito, biglang hinarap si Emilia ng isang babaeng nagngangalang Claudia na tumutukoy sa kanya bilang Prinsesa Emilia. Bago pa man maibunyag ni Claudia ang kanyang sikreto, pinilit siya ni Emilia na manahimik. Matapos kumalma, formal na ipinakilala ni Claudia ang kanyang sarili at isiniwalat na siya ay bahagi ng Federation of Britannia. Nang matapos iyon, pinilit ni Claudia si Emilia na umuwi na dahil nami-miss na ng lahat ang kanilang prinsesa. Tinanong ni Hayato si Emilia kung ano ang nangyayari, at sa wakas ay nagalit ang dalaga at isiniwalat na ang tunay niyang pangalan ay Emilia Gutenberg. Sa madaling salita, siya ang prinsesa ng maharlikang pamilya ni Gutenberg. Pagkatapos ay iginiit ni Claudia na umuwi na siya, ngunit mariin na sinabi ni Emilia na mahal niya si Hayato kaya hindi na siya makakabalik. Nang mapagtanto ni Claudia na si Emilia ay nahuhumaling sa pag-ibig, hinamon ni Claudia si Hayato sa isang tunggalian na natalo naman niya. Kalaunan, sinabi ni Hayato kay Emilia kung paano siya mas mukhang runway ng mga eroplano kaysa sa isang maharlikang prinsesa. Hindi siya pinansin ni Emilia at hinayla siya patungo sa isang pwesto ng pagkain. Lingid sa kaalaman ng mga mangangaso na nagkukubli sa dilim, kinabukasan, lahat ay nakatalaga sa iba't ibang pangkat at nakakagulat na si Claudia ay napunta sa pangkat ni Hayato. Hindi nagaksaya ng oras, ipinahayag niya ang kanyang hangarin na patunayan na ang mga babae ay rock. Bago lumala ang sitwasyon, humarap si Claire upang ipaalala kay Claudia na kahit ano pa ang kanyang pagnanais na bawiin si Emilia, itinuturing ng Academy si Emilia bilang isang mahalagang asset at sisiguraduhin nilang mananatili siyang ligtas. Pagdating sa kanilang destinasyon, mabilis na kumilos si Claire, at walang kahirap-hirap na napatay ang ilang mga mababangges na tao ng mag-isa. Dahil ayaw niyang nakawin niya ang lahat ng karangalan, hinimok ni Emilia si Hayato na kumilos. Gayunpaman, ginamit ni Claudia ang kanyang isandaang-sandaan upang ipakita ang kanyang sariling lakas, matagumpay na nasupil ang isang mababanggas na hayop at sadyang iniwan ang huling atake kay Emilia, na nagpalakas at sumaire sa kaibuturan nito. Samantala, pinagmasdan ng mga mangangaso ang operasyon mula sa malayo habang nasa ibang lugar. Napatay ni Squatif ang ilang mababanggas na hayop din. Nakatanggap si Risha ng tulong mula sa isang mamamatay tao na nagngangalang Alay, na pumupuri sa kanya dahil sa pagpapakita ng napakalakas na reflexes. Gayunpaman, ang iba pa nilang kasama, na binubuo ni na Wendy, Fritz, at Lady. Pansinin kung paano ginagamit ni na Risha at Alay ang kanilang enerhiya kahit na mahaba pa ang kanilang paglalakbay pabalik sa kampo ni Claire. Nagtipon-tipon ang koponan para sa hapunan. Patuloy na nagrereklamo si Claudia na hindi pa nakakapagtala si Hayato ng anumang huling suntok, ngunit mahinahong sinabi ni Hayato na hindi siya nagagalit na gumanap ng suporta. Hinangaan ni Emilia ang kanyang kapakumbabaan at lalong ikinadismaya ni Claudia. Nang iulat ni Erika ang posibleng pag-ulan, casual na sinabi ni Claudia na tanging mga beam weapon lamang ang maaaring maapektuhan. Kalaunan, iminungkahi ni Claudia na maghati-hati sila ng mga shift at magpalitan ng pagtulog. Nagboluntaryo si Emilia na bantayan si Hayato, ngunit tumutol si Claire dahil itinuturing itong hindi ligtas. Mabilis na sinuportahan ni Claudia ang desisyon ni Claire at nag-alok na manatili na lang kay Hayato. Dahil natanto ni Claire ang posibleng kapahamakan kung hahayaan silang magsama, ipinaraise niya si Emilia kay Erika. Si Erika, na laging masungit, ay nagmungkahi na manguha sila ng panggatong bago magsimula ang ulan. Sa loob ng tolda, hindi makatulog si Hayato at sumulyap kay Claire. Tahimik siyang pinayuhan ni Hayato na ang pahinga ay bahagi ng kanyang tungkulin habang palihim na nakikinig si Claudia ng may kagalakan.
Pagkalipas ng ilang oras, nakatanggap si Erica ng mga updated na datos mula sa punong tanggapan na nagpapakita na 42 na mga salarin ang kanilang napatay sa gabing iyon sa ilalim ng malinaw at mabituing kalangitan. Nagbahagi sina Claire at Hayato ng isang tahimik na sandali habang pinagninilayan ni Hayato kung paano magugustuhan ng kanyang kapatid ang ganitong tanawin na nag-udyok kay Claire na ipahayag ang paghanga sa debosyon nito. Ipinagtapat niya kay Hayato ang kanyang pag-asa na bumuo ng isang mundo kung saan ang mga tao ay maaaring tumangala sa mga bituin ng mapayapa. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol ni Claudia na mapaglarong nagsabi na ang eksena ay kahawig ng isang romantikong K-drama na naging dahilan upang pareho silang makaramdam ng pagkailang. Naging seryoso si Claudia at nagulat na nakakita siya ng malaking anino malapit sa lawa at iminungkahi na mag-imbestiga sina Claire at Hayato habang siya naman ay maiwan kung sakaling may emergency. Pumayag si Claire, ngunit hindi napigilan ni Claudia na magmungkahi na kung walang lilito ng mga taong bayan, dapat nilang isaalang-alang na gawing date ang kanilang pagpapatrolya. Dahil sa hiya, tinawagan ni Claudia si Hayato para umalis. Nang makaalis na sila, masayang ipinagdiwang ni Claudia ang tagumpay ng kanyang plano, matapos mahulaan ng tama na may nararamdaman si Claire para kay Hayato dahil naniniwala siyang ang pagsasama nilang dalawa ay maaaring makatulong upang maalis si Hayato sa kanyang landas. Sa lawa, nakatagpo nga sina Claire at Hayato ng isang mabangis na tao, gaya ng iniulat ni Claudia. Nang tangkain ni Claire na ay radyo ang kampo, nakaranas siya ng error sa transmission at nagpas siyang magpatuloy ng walang suporta, sa pag-aakalang kaya nilang harapin ang iisang kalaban. Gayunpaman, habang sumusugod siya, nadulas siya sa basang lupa at nabitawan ang kanyang sandata, na nag-iwan sa kanya na mahina. Mabilis na namagitan si Hayato, pinutol ang mga paa at kamay ng mabangis at sinira ang kaibuturan nito gamit ang isang tiyak na hampas sa ulo. Pagbalik sa kampo, inilabas ni Amelia ang kanyang ulo mula sa tolda. Dahil sinabing hindi siya makatulog nang hindi kinakausap si Hayato, nagkunwari si Claudia na nag-aalala at ipinaalam dito na magkasama silang pumunta ni Claire sa lawa, na para bang isang romantikong pamamasyal. Samantala, hinubad ni Claire ang kanyang suit at pumasok sa lawa, at natuklasang mainit pala ito dahil may umiihi rito. Pagbalik sa kampo, nanatiling nagdududa si Amelia sa sinabi ni Claudia, ngunit nagkunwari si Claudia, at pinayuhan siyang iwanan si Hayato at umuwi. Tumanggi si Amelia, at sinabing kahit totoo ang sinabi ni Claudia, hindi siya basta-basta susuko. Samantala sa lawa, nagtanong si Claire tungkol sa kontrol ni Hayato sa kanyang variant. Sumagot si Hayato na kahit hindi ito na-activate sa live combat simula noong insidente sa Sway Islands, wala naman siyang naranasang malalaking problema. Nang tanungin kung ano ang pakiramdam, inilarawan niya ito na parang bumagal ang oras at lumalayo ang kanyang mga pandama. Pagkatapos ay isiniwalat ni Claire na kahit na si Liza ay isa ring variant, naiiba siya dahil nilikha siya sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng mabangis na likido sa isang pertilisadong itlog na siyang dahilan kung bakit siya ang una sa kanyang uri. Kinwestiyon ni Hayato kung si Vitaly ang nasa likod ng eksperimento, ngunit nilinaw ni Claire na ang kanyang ina, si Linus, ang talagang may pananagutan, kung saan si Vitaly ay nagsisilbi lamang bilang isang katulong. Naniniwala si Linus na ang paglikha ng mga ganitong nilalang ay magbibigay daan sa sangkatauhan na hominine ang mga Diyos, bagaman ang tunay na kahulugan nito ay nananatiling hindi malinaw. Sa kabila ng pambihirang potensyal ni Liza, isang araw ay naglabas siya ng isang hindi kilalang kapangyarihan upang iligtas si Claire, at nanatili siyang mahimbing na natutulog mula noon. Gayunpaman, kahit sa ganoong estado, ang kanyang katawan ay nagbibigay ng sapat na enerhiya upang paganahin ang Lethal Garden, na ginagawa siyang alas sa manggas ni Judah. Inamin ni Claire na ang kanyang posisyon bilang kapitan ay bahagyang motibado ng kanyang pagnanais na protektahan si Liza at subaybayan ang mga kilos ni Judah. Bagamat tila makasarili, pinagdududahan niya kung ito ba ay dahilan kung bakit siya nabigo bilang isang pinuno. Hindi sumasang-ayon si Hayato, at isiniwalat na ang kanyang sariling mga motibasyon ay nagmumula sa pangangailangang suportahan ang pangangalagang medikal ng kanyang kapatid. Naantig si Claire sa katapatan ni Hayato, ngunit naputol ang kanilang sandali dahil sa isang tawag na pang-emergency. Sumugod si Claire palabas ng tubig at nadulas, at aksidenteng napadpad sa isang mapanganib na posisyon kasama si Hayato. Dahil sa kahihiyan, inakusahan niya ito ng paghawak sa kanyang mga ari-arian at inihagis ang kanyang kaso sa kanya habang nagbabanta na papanagutin siya sa insidente. Sinagot ni Hayato ang tawag pang-emerhensya at kinausap ang isa pang Slayer na nag-ulat na ang Squad D ay nalipol na ng mga mangangaso na ngayon ay tila tina-target na ang bawat squad. Nahinuha ni Claire na ang mga umaatake ay malamang na ang mga taga Sway Islands at pinaghihinalaan niyang gumagamit sila ng mga jamming signal.
Iminungkahi ni Hayato na bumalik sila upang tingnan ang iba, at pagkatapos noon, isang pulang apoy ang inilunsad sa kalangitan, na nakilala nila bilang distress signal ni Fritz. Inutusan ni Claire si Hayato na bumalik at bigyan ng babala ang iba, habang siya naman ay aalis upang tumulong sa grupo ni Fritz, bagamat nag-aalala si Hayato na mag-isa siyang pupunta. Ipinaalala niya rito ang kanyang mga responsibilidad bilang pangulo ng konseho ng mga estudyante. Samantala, si Fritz ay nawala ng malay dahil sa isang hunter, na iwan si Lady bilang huling nakatayo, bagamat nangako siyang mananatili sa kanyang pwesto hanggang sa dumating ang tulong. Kinukot siya ng umaatake sa kanya ang kanyang mga pagsisikap at ginamit ang kanyang iba't ibang kapangyarihan. Lumaban siya ng malakas ngunit kalaunan ay natapon. Nang papalapit na si Crevana para nakawin ang kanyang 100, isang malakas na pagsabog ang nagpatamba sa kanya, na nagpakita kay Claire na suot ang kanyang kumpletong armas. Agad siyang nakilala ng mga mangangaso nang humingi si Claire ng impormasyon tungkol kay Vitaly, at inalok sila ng kaligtasan kapalit ng kooperasyon. Sinubukan ng isa sa mga variant na lumaban, ngunit mabilis siyang napatay. Binalaan sila ni Claire na walang saysay ang paglaban, kahit na may mga variant na kapangyarihan. Gayunpaman, dumating ang mga ulap ng bagyo at nagsimulang umulan, na isang masamang balita para kay Claire, na ang mga canyon ay hindi gaanong epektibo sa ganitong mga kondisyon. Nang makita ito, sinabi ni Croven sa kanyang mga kakampi na sina Ness Saturday at Necri kung paano tila nasa panig nila ang swerte. Mabilis na inatake ng mga mangangaso si Claire, at hindi na naghintay pa, nang papadalhan na sana ni Croven si Claire para tingnan ang mga perlas na tarangkahan, siya ay ikanadina ng 100 ni Erica. Tumangala si Claire at natagpuan ang kanyang pangkat sa lugar na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Bumangon siya mula sa lupa at sinabi sa mga mangangaso na wala na silang magagawa ngayon. Biglang napuno ng galit si Croven at nag-alab na siyang pumutol sa kanyang mga kadena. Gayon din, gumanti sina Ness Saturday at Necri na nagdulot ng pinsala sa mga Slayer. Nang makita ang mga mangangaso na umaarte na parang mga batang babae, lumapit si Hideouto upang harapin si Croven, habang si Emilia ay nakikipaglaban kay Necri. Mabilis na natapos ang labanan sa pagitan ng mga batang babae nang agad na natalo ni Emilia si Necri, na nagbigay ng isang napakalakas na suntok na nagdulot ng pagkabare sa kanyang utak na may tae. Nang makitang walang malay ang kanyang kaibigan, sinubukan ni Ness Saturday na atakihin si Emilia, ngunit natalo siya ng labis. Sa isang walang pag-asang pagtatangka, sinubukan ni Ness Saturday na gayahin ang sandata ni Emilia, ngunit mas mabilis na kumilos ang mamamatay tao at itinaas ang kanyang sandata upang saksakin ang mata ni Ness Saturday. Gayunpaman, bago pa niya ito magawa, tiningnan ni Ness Saturday si Emilia gamit ang kanyang mga matang may pagmamahal at tinanong siya kung talagang sisirain niya ang mga mata nito. Bilang tugon, tinanong ni Emilia si Ness Saturday kung ginagamit ba niya ang kanyang mga mata bilang sandata laban sa sangkatauhan o para makakita ng napakaraming reel. Nang marinig ang mga salita ni Emilia, tinuya ni Croven at sinabing kaawa-awa ang mundong kanilang nasaksihan. Inaapi ng malalakas ang iba habang sinisira ni Taylor Swift ang kapaligiran gamit ang kanyang mga kanta. Habang nagbabanggaan ang mga espada ni Croven at Hideouto, nasusulyapan ni Hideouto ang mga alaala ng mga mangangaso. Nasaksihan niya na noong mga bata pa sila, sina Croven, Ness Saturday, at Necri ay dinalang alipin at pinaghirapan. Araw-araw silang inabuso ng kanilang mga amo hanggang sa isang araw ay nagpasya silang tumakas. Dahil wala nang mapupuntahan at makakain, natamba si Ness Saturday at nasugatan ang kanyang mata. Mabuti na lang at natagpuan sila ni Vitaly at inalok ng kapangyarihan bago pa mahuli ang lahat. Sa kabila ng pag-unawa sa galit ni Croven, pinakawalan ni Hideouto ang kanyang buong katawan at sinabi kay Croven na kailangan niyang protektahan ang mga ngiti ng kanyang mga kaibigan. Isang mabangis na labanan ang naganap sa pagitan ni Hideouto at Croven, kapwa walang senyales ng pag-atras. Habang pinagmamasdan ni Claire ang laban mula sa malayo, sinubukan niyang pigilan si Croven sa pamamagitan ng pagsasabi rito na ang labis na paggamit ng kanyang kapangyarihan ay nakakapinsala, ngunit sinabihan siya ng mangangaso na magalit. Bigla, isang mabangis na nilalang ang sumulpot sa isang pangkat ng sarili nitong presensya na naging dahilan upang itigil ni Croven at Hideouto ang kanilang labanan. Nang hindi binibigyan ng oras ang sinuman para makalapit, nagpakawala ng atake ang mabangis patungo sa direksyon ng Squad B, na nagdulot ng pag-aalala sa lahat. Habang ang mga Slayer ay nag-aalala na parang mga walang kwentang tao, lumapit si Croven at inanunsyo na papatayin niya ang halimaw, ngunit bilang kapalit, dapat hayaan ng mga Slayer ang mga mangangaso na agawin ang kaibuturan nito. Sinubukan ni Hideouto na babalaan si Croven, ngunit wala siyang narinig at sumugod patungo sa mabangis. Gayunpaman, unti-unti siyang lumapit.
Nagpakawala ang mabangis na tao ng isang harang na nagpawalang bisa sa atake ni Croven, habang ang pagkabigo at kawalan ng magawa ay gumagapang sa kanyang mga ugat. Ilang beses na sinubukan ni Croven na maabot ang kaibuturan ng mabangis na tao, ngunit lahat ay nawala ng saysay ng magpakawala ang halimaw ng sarili niyang atake. Habang natamba si Croven sa lupa, ginamit ni Hideout ang kanyang enerhiya at tumalon upang suluhin siya bago pa man ito bumangga. Iminulat ni Croven ang kanyang mga mata at tinanong si Hideout kung bakit niya papatayin ang kanyang kalaban. Bilang tugon, sinabi ni Hideout na iyon ang gagawin ni Naruto. Nang marinig ito, hiniling ni Croven kay Hideout na protektahan ang kanyang mga kaibigan dahil wala na siyang pakialam sa kanyang buhay. Samantala, sa larangan ng digmaan, pinayuhan ni Erika si Claire na tipunin nila ang lahat ng mga mabangis sa bundok at sama-samang salakayin ang halimaw na mabangis. Nang matanggap ni Claire ang ideya, nakipag-ugnayan siya kay Charlotte at sa tulong niya ay naipaalam nila ang balita sa lahat ng natitirang mga mamamatay tao. Nang makasakay na ang lahat, humarap si Claire kay Hideout at inutusan itong gawin ang huling atake. Sa kasamaang palad ng mabaygo ang pinagsamang atake, iminungkahi ni Charlotte kay Hideout na halikan si Claire para may bahagi nito ang kanyang kakaibang kapangyarihan dito. Gayunpaman, bago pa man sila makapagpatuloy, binalaan ni Charlotte si Claire na maaaring magtagumpay ang plano, ngunit hindi siya sigurado sa mga epekto nito sa kanyang katawan kalaunan. Natarante si Emilia dahil ayaw niyang makipagpalitan ng laway si Hideout kay Miss Double D, ngunit hindi siya pinansin ng lahat dahil may mas mabuting gawin kaysa marinig ang kanyang reklamo. At bigla na lang naiwan si Emilia habang naghahalikan sina Hideout at Claire. Habang puspusan ng plano, sumugod si Hideout upang patayin ang mabangis na si Hideout. Nang mapatay ang halimaw, nahulog si Hideout sa ilog. Sinamantala ni Emilia ang pagkakataong ito at nagmadaling haplusin si Hideout habang ito ay walang malay. Pagkalipas ng ilang araw, sumakay ang mga Slayer sa eroplano upang bumalik sa Little Garden. Nagtatakang tinanong ni Erika si Claire kung bakit gustong ilipat ni Judah ang mga mangangaso sa Little Garden gayong 2 beses na silang nakipaglaban sa kanila. Humigop si Claire ng tiyanang may mas matinding pagkadismaya habang sinasabi niya kay Erika na hindi niya alam ang plano ng kanyang masamang kambal na kapatid. Samantala, sa infirmary, sinubukan ni Emilia na halikan muli ang isang walang malay na Hideout nang dumating sina Karen at Sakura. Gulat na gulat si Karen at tinanong si Emilia kung ano ang nangyayari. Kinakabahang ikinatuwiran ni Emilia kay Karen na sinusubukan lang niyang binyagan si Hideout gamit ang kanyang tuka. Gumanti si Karen at sinabing hindi kailangan ng kanyang kapatid ang kanyang mga mikrobyo. Biglang nagising si Hideout na labis na ikinatuwa ng lahat. Samantala, sa isang madilim na laboratorio, nalaman ni Vitaly na hindi na babalik si Croven at ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, hindi na siya nito naharap ng ibalita niya na handa na ang kanyang plano. Pagkalipas ng ilang linggo, isang kakaibang grupo ang nakasagupan ng isang kakaibang uri ng mababangges na nilalang, isa na tila walang tunay na kaibuturan. Habang nagkakagulo, biglang nakarinig si Wendy ng isang matinis na tunog ilang sandali bago lumitaw si Vitaly sa likuran niya at nawalan siya ng malay na nagsasabing matagumpay ang eksperimento. Samantala, bumalik ang pangunahing grupo mula sa kanilang bakasyon at nakipag-ugnayan si Hideout kay Claire upang makuha ang mga pinakabagong balita tungkol sa mga mangangaso. Ipinaliwanag niya na nakakulong pa rin sila sa pasilidad sa ilalim ng lupa, at kahit na halos nakikipagtulungan na sila, patuloy pa rin silang nagtatago ng anumang mahalagang impormasyon. Sa kabilang banda, natagpuan ng mga investigador ang isa sa mga laboratorio ni Vitaly. Gayunpaman, pagdating nila, nawala na siya, dala ang anumang mahahalagang pananaliksik. Dahil sa kamakailang pangyayaring ito, isa pang Joint Task Force ang nakatakdang buuin upang tumulong sa pangangasiwa ng seguridad sa nalalapit na pagdiriwang ng Little Garden. Habang ang lahat ay nag-aalala tungkol sa kaligtasan, si Sakura naman ay tuwang-tuwa, ipinagmamalaki ang isang pagtatanghal na plano niyang ibigay. Kasabay ng isang mahiwagang sorpresa, idinagdag ni Erika na bilang paghahanda sa malaking bilang ng mga bisita, umorder sila ng ilang automatikong cleaning bot upang hawakan ang karagdagang kalat. Kalaunan, tumungo ang mga tripulante sa paliparan kung saan, sa kasamaang palad para sa kanila, muling nakasalubong nila si Claudia. Gaya ng inaasahan, dumiretso ito kay Emilia na may labis na pagmamahal. Dumating din si Wendy, dahilan para sumugod sina Risha at Fritz at magtanong tungkol kay Ali. Gayunpaman, ipinaalam niya sa kanila na hindi niya nakita si Ali simula noong huling misyon nila na magkasama. Habang nagsisimula ng puspusan ng paghahanda para sa pagdiriwang, napansin ni Aether si Sakura na palihim na naglalakad sa ospital, at nagpas siyang sundan ito. Laking gulat niya nang matagpuan niya ito kasama sina Karen at Charlotte.
Lumalabas na si Karen ang sikretong sandata na nabanggit ni Socorro kanina habang plano niyang sumali sa konsyerto at kumanta. Ibinunyag ni Karen ang sarili niyang daan na nagbigay daan sa kanya upang malayang makagalaw sa entablado, at natigilan si Hayato nang malaman niyang may hilig pa nga pala siya sa isa. Ipinaliwanag ni Charlotte na ang mga medikal na paggamot na isinagawa ni Karen ay nakatulong sa kanya na magkaroon ng pagiging tugma. Nagpahayag si Karen ng tunay na sigasig sa pagtulong sa iba sa pamamagitan ng kanyang pagkanta, na nag-udyok kay Hayato na magbigay ng taos-pusong paghihikayat. Sa kabila ng nakakaantig na sandali, pinalayas siya ni Socorro pagkatapos, ipinaalala sa kanya na kailangan niyang maghintay para sa aktwal na konsyerto tulad ng iba. Kinabukasan, formal na binuksan ni Claire ang festival, at dumagsa ang mga bisita, na nagpapanatili sa mga estudyante na abala sa seguridad at mga tungkulin sa pagho-host. Labis ang kanyang pagkadismaya nang italaga si Claudia sa seguridad ng paliparan. Lalo lamang nitong pinalala ang kanyang pagkadismaya dahil hindi siya pinayagang makalapit kay Emilia. Samantala, dumaan si Maymay sa selda ng mga mangangaso upang maghain sa kanila ng masaganang pagkain mula sa pista. Pagkatapos niyang umalis, kinwestiyon ni Crovan ang kabaitang ipinapakita sa kanila, iniisip kung isa lamang ba itong patibong. Sumang-ayon si Nokri, itinuro na hinuberin sila ng kanilang daan-daang kasama maliban kay Nesset dahil ang pagkuha sa kanya ay magiging dahilan upang hindi siya makakita. Tahimik na inalala ni Nesset ang naunang tanong ni Emilia, habang ipinaalala ni Nokri sa iba na inangkin ni Vitali ang plano ng mamamatay tao na mangibabaw sa mundo. Gayunpaman, tila humihina ang kanilang pananampalataya sa kanyang mga salita. Sa ibang lugar, sina Hayato at Emilia ay namamasyal sa lugar ng pista. Habang tinatamasa ang maikling sandali ng kapayapaan, halos nakadikit si Emilia sa kanyang tabi, ngunit halatang balisa si Hayato, lalo na't ipinapalagay na siya ang dapat na magpakilala bilang si Emil. Nang sandaling iyon, nakita nila si Risha at Erika na nakasuot ng mga katulong. Habang nahihirapang ipaliwanag ni Erika ang sitwasyon, sinamantala ni Emilia ang pagkakataong kumuha ng litrato, sabik na makakuha ng material na pang-blackmail. Pagpasok sa loob, agad na natarante si Hayato sa atensyon, na ikinainggit ni Emilia na hindi siya maaaring magsuot ng pambabaeng damit tulad ng iba. Nang marinig ito ni Erika, napagdesisyonan niya na ito na ang tamang oras para gumanti at sinenyasan ng ibang mga katulong na agawin si Emilia para sa isang sorpresang pagbabago. Nang magpahayag ng saloobin si Hayato dahil sa pag-aalala na baka mabunyag ang kanyang pagtatakip, pabiro siyang tinukso ni Erika kung gaano kaganda ang magiging itsura ni Emilia sa kanyang kasuotan, dahilan para mamula ito ng husto. Maya-maya, bumalik ang mga katulong, at buong pagmamalaking ibinunyag si Emilia na naka-full maid attire. Dahil isa itong akademya para sa mga pambihira at tanga, hinimok ni Erika si Hayato na gumawa ng isang bagay na kalokohan kay Emilia. Sa katunayan, sinimulan siyang hikayatin ng buong staff ng kafe na hipyuan siya. Nakakagulat na hindi tumutol si Emilia at sinabing ang isang pag-aalinlangan kada araw ay nakakaiwas sa masamang ugali. Nag-aatubili, inabot ni Hayato ang kamay, nanginginig ang kamay na parang isang dalagang taunan, at bago pa man niya mabago ang isip, itinulak siya ng mga babae, at diretso siyang bumagsak kay Emilia. Napahawak siya sa dibdib nito at napagtanto na ang pagiging patag ay tunay ng hustisya. Nang magsimula siyang magpanik, masayang kumuha si Erika ng ilang litrato, nagbanta na ibabahagi ang mga ito sa lahat. Habang nangangamba si Hayato para sa kanyang reputasyon, tila ayos lang kay Emilia at yumuko pa para halikan siya sa kahilingan ng isa pang katulong. Humingi ng tulong si Hayato kay Erika, ngunit mayabang itong lumayo at ipinagpatuloy ang kanyang mga tungkulin na nakauniforme bilang full maid. Samantala, dumating si Jute sa Lidl Garden, may kaina-hinalang ekspresyon at bumubulong na dumating na ang oras. Pagbalik sa akademya, binisita ni Hayato si Karen bago ang kanyang pagtatanghal, kung saan dadaan sina Socorro at Soph upang tapusin ang mga detalye ng palabas. Hindi inaasahan, dumating din si Jute at nagpahayag ng kanyang karangalan na magtatanghal si Socorro sa Lidl Garden. Nagbigay din siya ng mga salita ng paghihikayat kay Karen bago umalis. Di nagtagal, nagsimula ang konsyerto kung saan pinakawala ni Socorro ang kanyang daan-daang kanta at hinangaan ang mga manunood gamit ang kanyang karaniwang enerhiya at presensya sa entablado. Sa panahon ng kaganapan, palihim na nagpalitan ng shift si Wendy kasama ang isa pang gwardya at pinangunahan si Vitali sa isang pasukan sa gilid. Nang mabigyan siya ng daan papasok sa isang mahigpit na pinto, idineklara ni Vitali na wala na ang kanyang silbi at siya ay nawala ng malay. Pagbalik sa konsyerto, tinapos ni Socorro ang kanyang kanta at inanunsyo si Karen bilang sorpresang panauhin. Bagamat kinakabahan noong una, inipon ni Karen ang kanyang lakas ng loob at binihisan ang mga tao, ipinaliwanag na ang kanyang pangarap ay kumanta para sa mga dumaranas ng parehong kondisyon na dati niyang naranasan.
Binuhay niya ang kanyang 100 na lumilikha ng malalaking barahan na sama-sama sa kanya upang makatayo siya ng tuwid. Habang sinisimulan niya ang kanyang taos-pusong kanta, agad na nabighani ang mga manunood. Lingid sa kanilang kaalaman, habang ang lahat ng mata ay nasa entablado, si Vitaly ay naglalakad na pala, na nag-iiwan ng bakas ng tahimik na kaguluhan. Pagkatapos ni Karen na kumanta, nagpalakpakan ang mga tao at pinuri ni Emilia ang kanyang pagtatanghal, na tinawag itong kamangha-mangha. Pagkatapos ay sumama si Socorro kay Karen sa entablado, at inanunsyo na silang dalawa ay kakanta ng magkasama. Habang nagsisimula sila ng isa pang round, nanood si Juder mula sa gilid, nakangiti ng may paghihinala. Samantala, nakatanggap si Claire ng ulat tungkol sa kung paano natagpuan ng isang security officer ang isang walang malay na batang babae malapit sa gate ng staff. Nang mas masusing suriin, napagtanto niyang si Wendy pala iyon. Ipinaliwanag ng opisyal na kasama niya na tila nawala ng alaala si Wendy, ngunit patuloy pa rin siyang bumubulong tungkol sa isang mabangis na walang puso. Naguluhan sa kahulugan, inutusan ni Claire ang isang tao na ipatawag agad si Charlotte. Habang maayos ang pagdiriwang, napagmasdan ni Vitaly mula sa itaas, at sinabing halos tamang-tama na ang oras. Sa likuran, isa sa mga automatikong robot na kumakapit ay nagsimulang magpalabas ng sunod-sunod na mabibilis na beep. Sa ibang lugar, napansin ng isang grupo ng mga estudyante ang isang mekanikal na bubuyog. Napagpasyahan ni Risha at Erica na hindi nila ito maaaring iwanang walang nagbabantay. Walang inaksayang sandali, ginamit ni Erica ang kanyang sandaang bubuyog at pinigilan ang bubuyog gamit ang kanyang mga kadena, ngunit sa huli ay napatay nito ang sarili. Itinuro ni Risha ang isa pang bubuyog, at sa pagkakataong ito, pinalakas niya ang kanyang sandaang bubuyog at sinuntok ito, dahilan para sumabog din ito. Naghiyawan ang mga tao, ngunit naputol ang kanilang pagdiriwang ng mas maraming pagsabog ang sumiklab sa paligid. Nang mapagtanto ang banta, nagpasya silang hanapin at lipulin ang mga natitirang bubuyog, at pinangunahan ang mga sibilyan sa pangangalaga ng kanilang mga kaklase. Sa Little Garden, nagkaroon ng kaguluhan nang magsimulang mawala ng kuryente sa ilang lugar. Napagpasyahan ng pangkat na ang mga bubuyog ay maaaring tina-target ang mga power relay. Inutusan ni Lady ang mga security team na patayin ang mga mekanikal na bubuyog habang siya ay lalabas upang tumulong. Inisip ni Claire kung sino ang maaaring may pananagutan hanggang sa makatanggap siya ng kuha ng isang automatikong robot na kumakapit na nagiging bubuyog. Dahil sa pagkaalarma, inutusan niya ang lahat ng mga robot na kumakapit na patay at ang sino mang gumagana pa ay dapat sirain. Nagpadala si Erica ng ulat na nagpapakita na ang mga bubuyog ay naglalaman ng mga bagong bato, na nagpapatunay sa hinala ni Claire na si Vitaly ang nasa likod ng pag-atake. Inutusan ni Claire si Chris na ihinto ang pagdiriwang at magpadala ng karagdagang mga mamamatay tao upang tumulong sa mga bubuyog. Sa konsyerto, nakatanggap sina Hayato at Emilia ng abiso tungkol sa emergency habang ipinapalim ni Socorro sa mga manunood, sinusubukang panatilihin silang kalmado. Pagbalik sa HIC, nirepaso ni Claire ang footage na nagpapakita kay Vitaly na ginagamit si Wendy para makapasok sa Little Garden. Kinumpirma ni Charlotte na malamang na si Vitaly ang nasa likod ng mga robot na kumakapit ng hindi nakikialam. Dahil walang dapat sayangin na oras, nahinuha ni Claire na sinamantala ni Vitaly ang imbitasyon ng kanyang kapatid at humingi ng suporta kina Hayato at Emilia. Sa labas, sina Erica at Risha, kasama ang iba pang mga estudyante at mga mamamatay tao, ay patuloy na nakikipaglaban sa mga bubuyog. Samantala, isa sa mga mekanikal na bubuyog ang pumasok sa command center na nagpapula sa mga display ng system. Kasabay nito, sa paliparan, nakita ng mga opisyal ang paparating na mga eroplano na hindi pa nakikilala. Bago pa sila makariyak, bumangga ang mga eroplano sa daungan at mga likurang deck. Natuklasan ng HIC na wala ng radar ang ilang bahagi ng kanilang radar. Mula sa mga labi ng eroplano, lumitaw ang mga mabangis na walang core, at ang mga konbensyonal na armas ay napatunayang hindi epektibo laban sa kanila, habang ang mga tauhan sa paliparan ay nagmamadaling ipagtanggol ang kanilang sarili. Kinilala ni Charlotte ang mga nilalang bilang mga replicant, isang imitasyon ng mga totoong mabangis na nilalang na nilikha gamit ang mga ninakaw na bato at core. Mabilis na inutusan ni Claire si Lady na hawakan ang mga replicant sa kubyerta habang si Erica ay nakatuon sa pagpuksa sa mga bubuyog. Sa sandaling iyon, dumating sina Hayato at Emilia, at ipinaliwanag ni Claire na nakapasok si Vitaly sa barko. Inatasan niya sila na tumulong sa security team, habang tiniyak naman ni Charlotte na iingatan ni Maymay ang mga mangangaso. Samantala, narinig ng mga mangangaso ang kaguluhan. Nahulaan ni Croven na maaaring dumating si Vitaly para iligtas sila, ngunit itinuro ni Nezet ang kapaligiran ng pista sa labas.
Nagdududa si Croven na makakasama ni Vitali ang mga sibilyan, ngunit hindi nagtagal ay sumulpot si Vitali sa kanilang silid. Kinumpirma niya na inaatake niya ang Little Garden at inabot sa kanila ang daan-daang pera, humihingi ng tulong. Nagprotesta si Croven, iginiit na hindi niya sasaktan ang mga inosenteng tao, at ikinatuwiran na ang mga residente ng Little Garden ay hindi kasing sama ng inaakala niya dahil sa kanyang pagkabigo. Pinaandar ni Vitali ang isang aparato na naglalabas ng masakit na ingay na pumipilit sa mga mangangaso na sumunod. Pagbalik sa larangan ng digmaan, mahusay na hinawakan ni Lady ang mga replicant at inutusan ang kanyang koponan na pigilan sila sa paglapit sa barko. Patuloy na bumababa ang kapangyarihan ng harang na nagdulot ng pag-aalala maging kay Karen. Gayunpaman, tiniyak siya ni Sakura at buong kumpiyansang sinabi na malulutas ni Hayato ang krisis. Totoo nga ang kanyang sinabi, nakarating sina Hayato at Emilia sa harang na ngayon ay gumagana na sa wala pang 40% na lakas. Sa silid ng mga mangangaso, sumugod si Maymay, ngunit inambos siya ni Vitali gamit ang isang baril. Muntik nang makaiwas si Maymay at natamba si Vitali sa lupa. Habang sinusuri ni Maymay ang mga mangangaso, binaril siya ni Vitali na idineklara na isa lamang siyang robot na nilikha ni Linus. Sinamantala ang sitwasyon, hinimok ni Vitali ang mga mangangaso na sundan siya. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Maymay na pigilan sila, inatake siya ni Croven at umalis ang mga mangangaso kasama si Vitali. Sumugod si Croven sa mga pader para gumawa ng shortcut, habang nakatanggap ang HQ ng alerto na ang mga mangangaso ay patungo sa Sector 11 kung saan matatagpuan si Liza. Kasabay nito, nakatanggap si Claire ng tawag mula kay Judah na iginiit na siya mismo ang bahala kay Vitali. Kahit na sinubukan ni Claire na makipagtalo, sinabihan siya ni Jude na magtiwala sa kanya at biglang tinapos ang tawag. Samantala, nahihirapan sina Hayato at Emilia laban sa mga replicant na napatunayang mahirap dahil wala silang mga tiyak na kahinaan. Sa pasilidad, ginamit ni Vitali si Necri upang i-deactivate ang isang security system at i-gear sina Nisat at Croven. Bilang tugon, pinalakas niya ang kanyang control device, inutusan silang sumuko. Bumalik si Maymay at pinaputokan ang device mula sa mga kamay ni Vitali na nagresulta sa isang putukan sa pagitan nila. Muling nasugatan si Maymay habang nakatakas si Vitali. Pagkatapos ay pinyanitag ni Maymay ang loob ng mga mangangaso habang si Croven, na napansin ang kanyang nasugatang binti, ay nagpahayag ng pag-aalala. Sa wakas ay narating ni Vitali ang silid kung saan naroroon si Liza. Gayunpaman, lumabas si Jude mula sa likod ng kulungan ni Liza na nagpapakitang inaasahan na niya ang pagdating nito. Binunot ni Vitali ang kanyang baril at nangakong maghihiganti sa pag-ghost niya matapos mangakong magbabayad ng kanilang mga buwis ng magkasama. Ipinaliwanag pa niya kung paano niya lulubugin ang Little Garden, ngunit ipapakita muna niya sa mga Slayer kung gaano sila kawalang kapangyarihan. Sakto, naglabas ang mga replicant ng mga Soundwave na nagpapahirap sa mga Slayer sa Little Garden, kabilang sina Hayato, Emilia, at Claire. Iniulat ng iba pang miyembro ng headquarters na ang mga Soundwave ay tina-target lamang ang mga Slayer at sa buong Little Garden. Ang mga may kakayahan sa Slayer ay pinahihirapan ng ingay na inilalabas ng mga robot. Samantala, pabalik sa silid, natiling kalmado si Jude at pinuri pa si Vitali sa kanyang talino, patuloy na nanliligaw sa kanya kahit na nakatutok ang baril sa kanya. Gayunpaman, tumanggi si Vitali na mahulog sa kanyang alindog sa pangalawang pagkakataon, at malamig na ipinahayag na balak niya itong pag-igihan. Pagkatapos ay pinaputokan niya ng ilang beses ang katawan ni Liza, ngunit nabigo ang mga bala na tumagos, hindi nawala ng pag-asa. Patuloy siyang nagpaputok ng paulit-ulit hanggang sa bigla niyang napagtanto na gising na si Liza, halos magpanik sa gulat. Mahina akong ipinaalam ni Jude kay Sakura na tumugon si Liza sa kanta ni Sakura. At pagkatapos ay isiniwalat na ginagamit niya si Vitali mula pa sa simula, na takot na takot. Napagtanto ni Vitali na isinugol pa niya ang kaligtasan ng Little Garden para lamang maisakatuparan ang sarili niyang mga plano. Nang tangkain niya itong barilin sa galit, nagtayo si Liza ng harang sa paligid ni Judah na tuluyang hinaranggan ang mga bala. Nang matapos ang kanyang walang saysay na pag-atake, casual na hinugot ni Judah ang kanyang baril, pinaputukan siya, at bumagsak siya sa sahig. Habang naghihingalo siya, niyakap siya ni Judah at pinasalamatan sa pagtulong dito na maisakatuparan ang kanyang mga ambisyon. Sa kabila ng lahat, inamin niya ng may matinding panghihinayang na nahulog pa rin ang loob niya sa isang lalaking walang kwentang tulad nito. Pagkatapos, malumanay na humingi ng tawad si Jude kay Liza sa paggising sa kanya, at sinabihan siyang maaari na siyang bumalik upang magpahinga hanggang sa dumating ang tamang oras. Gayunpaman, tumugon si Liza na may kailangan muna siyang gawin. Sa labas, sina Emilia at Hayato ay nahihirapang lumaban sa gitna ng napakalakas na ingay.
Sinubukan ni Hayato na pigilan ang isang replika ng Trend A-Class, ngunit madali siyang natamba. Sa lugar ng konsyerto, sina Karen at Sukora ay naaapektuhan din ng mga sound wave. Sa pagnanais ni Sukora na makatulong, hiniling niya na sana ay mayroon siyang kapangyarihang iligtas ang lahat. Bilang tugon, lumitaw si Liza at tiniyak sa kanya na ginagawa niya. Ipinaliwanag niya na kayang paalisan ng boses ni Sukora ang tunog at hinimok siyang kumanta para sa Little Garden. Bago umalis, hinalikan ni Liza si Karen sa ulo at sinabihan siyang kayanan niyang tumayo. Dahil sa lakas, parehong ginamit ni Karen at Sukora ang kanilang mga hundreds at nagsimulang kumanta. Habang umaalingaw-ngaw ang kanilang mga boses, unti-unting bumabalik ang lakas ng mga Slayers. Mabilis na napagtanto ni Claire na pinapahina ng kanta ang mga sound wave. Narinig din ni Hayato ang musika at nakabawi. Pinaandar niya ang kanyang variant, ginamit ang kanyang buong armas sa katawan, at nakuha ni Charlotte ang replicant gamit ang lahat ng mayroon siya, matagumpay itong sinira kasama ang isang bahagi ng harang bago bumagsak sa pagod. Nag-aalala, nagtanong si Karen tungkol sa kanyang kondisyon at iniulat ng isang analyst na ang kanyang enerhiya ay nasa 0%, ngunit ang kanyang buhay ay hindi nasa panganib. Nagsimulang mag-relax si Claire, ngunit saka lamang sila nakatanggap ng isa pang alerto. Ang Trend A-Class replicant ay gumagana pa rin at naghahandang magpaputok. Habang inilulunsad ang pag-atake, dumating ang mga mangangaso at hinarang ito, kahit na halatang pagod na sila. Muling sumugod ang replicant, at hindi nakaiwas si Necri. Hinimok ni Crovan si Saturday na protektahan siya, pagkatapos ay ginamit ang kanyang variant upang sumugod. Sa kasamaang palad, kahit na may pinahusay siyang kapangyarihan, hindi siya nakapagdulot ng pinsala at mabilis na nakuryente at itinapon sa isang tabi. Nang masaksihan ito, napagdesisyonan ni Claire na matagal na siyang hindi nakakasama kaya nagmadali siyang kumilos. Kasabay nito, si Saturday, na desperado ng protektahan ang kanyang mga kaibigan, ay biglang nabighani sa kanyang kakaibang kapangyarihan, ginaya niya ang kalaban at nag-transform sa isang katulad na nilalang. Matapos talunin ang robot, nawalan siya ng kontrol at hinarap si Claire. Agad na nagbabala si Charlotte na si Saturday ay nasa parehong hindi matatag na kalagayan na naranasan ni Liza noon, ibig sabihin ay malapit na siyang sumabog ng malakas. Nagtanong si Claire kung may paraan para maiwasan ito, at iminungkahi ni Charlotte na ang pagpigil sa vital signs ni Saturday ang maaaring tanging paraan. Sa ibang lugar, lumitaw si Liza sa harap ni Hayato at sinabi sa kanya na maaaring siya lang ang taong makapagliligtas kay Saturday. Nagmakaawa siya rito na protektahan ang lahat at pagkatapos ay hinalikan ito. Pagbalik sa larangan ng digmaan, si Claire ay naguguluhan. Bagamat kinasusuklaman niya ang ideya na saktan si Saturday, kinilala niya ang kanyang tungkulin bilang commander ng Little Garden at naghanda na makipagbarilan. Gayunpaman, namagitan si Hayato at nagmakaawa sa kanya na bigyan pa siya ng mas maraming oras. Pumayag si Claire, ngunit nagbabala na kung mabibigo siya, wala na siyang magagawa kundi kumilos. Dahil sa pasasalamat, ginamit ni Hayato ang kanyang sandaan at sumabak sa labanan. Tinawag niya si Saturday, ngunit sinagot siya nito. Sumugod si Emilia para harangan ang pag-atake at hinimok si Hayato na gawin ang kailangan niya. 3 minuto na lang ang natitira bago sumabog si Saturday, desperadong sinubukan ni Hayato na makipag-usap sa kanya. Sa kasamaang palad, lalo lamang pinalala ng kanyang mga salita ang sitwasyon, habang ipinaalam sa kanya ni Claire na wala na siya sa oras. Sa huling pagtatangka, sumugod si Charlotte ni Hayato at tinamaan si Saturday sa ulo. Ang suntok ay kahit papaano ay nag-ugnay sa kanyang kamalayan sa kanya, na nagbigay daan sa kanya na direktang makipag-usap dito. Sa loob ng espasyong ito ng kanyang isipan, pinakawalan niya ang pagmamahal ng pagkakaibigan. Sa pamamagitan ng ugnayang iyon, nagawa niyang maibalik ang kanyang katinoan at mailigtas siya mula sa pagkawasak ng sarili. Nang hamupa ang kaguluhan, tumakbo si Emilia at niyakap siya ng mahigpit. Lumapit sina Crovan at Necri at nagpahayag ng kanilang taos-pusong pasasalamat. Habang tinatanaw ang tanawin, tahimik silang pinagmasdan ni Claire hanggang sa lumitaw si Liza sa kanyang tabi at nagpasalamat dito sa pagprotekta sa Little Garden. Dahil naantig sa sandaling iyon, nagsimulang maluha si Claire. Nang gabing iyon, nagdiriwang ang buong akademya gamit ang mga paputok. Hinalikan ni Emilia si Hayato at sinabi rito na gusto niya itong makasama palagi. Sa wakas, naging tapat si Hayato sa kanyang sarili, at inamin na gusto rin niya itong makasama at hinalikan din ito pabalik. Sa eksaktong sandaling iyon, lumabas ang iba pang miyembro ng grupo at nahuli silang nag-aasaran, na nagpapatunay sa mga chismis. Bigla na lang dumating si Claudia at pinagalitan si Hayato dahil sa paghalik niya sa prinsesa. Habang nag-overreact ang lahat, sa wakas ay inamin ni Emilia ang katotohanan sa iba na hindi lamang siya isang babae kundi isa ring prinsesa.
Sa kasamaang palad, ang revelasyon na ito ay walang nagawa upang protektahan siya mula sa poot ni Claire, na napagtanto na ang ilang mga lalaki ay mahilig sa mga babaeng mukhang bitag. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat si Hayato sa isang harem? Mag-comment kay Fat Jogs kung gusto mo ng tomboy at gaya ng dati, kung gusto mo ng mga anime recap na tulad nito, panoorin ang video na ito.